Pinirmahan ni Hendrik ang mga papeles na may mayabang na ngiti habang nagpapadala ng mga mensahe sa kanyang minamahal tungkol sa nalalapit nilang bakasyon sa Ibiza. Umupo ako ng tahimik, nakahawak sa isang sobre na selyado ng wax na amoy pa rin ng aking ina. Tumigil ang hukom at sinabi, "Dapat kang makinig ng mabuti, Ginoong Fontal." Nang binasa niya ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya na nahimik ang silid, kakalayo lang niya sa nag-iisang taong kayang wakasan ang kanyang karera sa isang tawag lang. Ako si Saskia Bergman, at habang nakaupo ako sa sterile na silid ng arbitrasyon na kulay abo ang pader sa downtown Frankfurt, napagtanto ko na ang katahimikan ang pinakamagandang ingay sa mundo kapag pinapanood mong mabiyak ang sarili mong buhay sa dalawang ganap na magkaibang linya ng panahon. Nariyan ang linya ng panahon na pinaniniwalaan ni Hendrik na siya ay naroroon. Siya ang sumisikat na bituin na nagpapalaya sa sarili mula sa mabigat na pasanin sa leeg. At sa kanariyan ng timeline na talagang kinaroroonan namin ang nakatago sa sobre na kulay krema sa ilalim ng malamig kong mga kamay. 34 na taong gulang ako, ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng ugong ng mga fluorescent na ilaw at ng walang tigil na pagpatak ng ulan ng Oktubre sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame, pakiramdam ko'y matanda na ako. Amoy basang lana ang silid. Ozon ng kopyadora at kape na lumamig 2 oras na ang nakalipas. Isang malungkot na tagpuan para sa isang wakas, ngunit marahil ay bagay lamang. Sa kabilang gilid ng mesa na yari sa mahogany ay nakaupo ang asawa ko, si Hendrik Fontal. Mukhang walang kapintasan siya, gaya ng dati. Sa edad na 37, suot niya ang kanyang ambisyon na parang pangalawang balat. Ang kanyang asul madilim na Amerikana ay tinahi ng eksakto sa bawat milimetro. Ang mga manggas ng kanyang kamiseta ay napakaputi laban sa kayumangging balat niya, isang kulay na sinabi niyang nakuha niya sa isang regional na komperensya sa Nice, kahit alam kong iba ang pag-aapoy ng araw sa Ibiza sa panahong ito ng taon. Siya ang regional manager ng Westermann Real Estate Group, isang posisyon sa gitnang pamamahala na tinatrato niya ng may dignidad na parang ulo ng estado. Tiningnan niya ang kanyang relo, isang mabigat na kronometro na mas mahal pa kaysa sa unang kotse ko, at bumuntong hininga. Isang tunog na nilayon na ipaalam sa lahat sa silid na ang oras niya ay pera at nalalampasan na namin ang budget. "Tapusin na lang natin ito," sabi ni Hendrik sa isang malambot, sanay na boses, gamit ang parehong tono na ginagamit niya kapag nagsasara ng mga kasunduan sa mga marangyang apartment. Kinuha niya ang panulat na iniwan ng lalaking payak ang itsura sa mesa. Hindi siya nag-atubili, hindi niya ako tiningnan. Nilagdaan niya lang ang kanyang pangalan ng may palamuti na malakas ang garalgal ng panulat sa papel. Hendrik Fontal. Inilusot niya sa akin ang dokumento na humihiyaw ang papel habang dumadulas sa kinis na kahoy. "Ayun," sabi niya, na nakasandal sa kanyang upuan habang isang mayabang na kasiyahan ang naninirahan sa sulok ng kanyang bibig. "Sa wakas, tapos na rin. Kailangan mong matutong alagaan ang sarili mo sa halip na kumapit sa akin at sa karera ko. Malulubha ang pag-aangkop para sa'yo, alam ko. Pero lumangoy ka o malunod, hindi ba?" Tinitigan ko siya. Talagang tinitigan ko siya. Nakita ko ang lalaking kasama ko ng 7 taon. Nakita ko ang paghamak na hindi na niya sinubukang itago. Akala niya tinatanggal niya ang isang angkla. Hindi niya alam na pinuputol niya ang nag-iisang lubid ng kaligtasan niya. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Nakaupo lang ako roon. Nakasuot ng simpleng itim na bestida na sinuot ko sa libing ng nanay ko 3 araw lang ang nakalipas. Hindi siya dumalo sa libing. Nagpadala siya ng bulaklak na may kasamang nakaprint ng card na pinirmahan ng katulong niya. Sinabi niyang may krisis sa kumpanya na nangangailangan ng kanyang pansin. Ang krisis na alam ko ay si Maren Vogt at isang reservation sa isang 5 bituin na resort. Nakapatong ang mga kamay ko sa mesa, tinatakpan ang sobre. Makapal ito, selyado ng pulang wax na may coat of arms na hindi niya makikilala, at namumulang bango pa rin ng banayad na amoy ng lavender at lumang papel, ang amoy ng aking ina.
Ang return address ay naka-emboss sa payak na itim na tinta, Haverkamp and Partner Solicitors. Para kay Hendrik, isa na namang piraso ng legal na basura iyon. Para sa sino mang nakakaalam ng tunay na arkitektura ng kapangyarihan sa lungsod na ito, ang pangalang iyon ang tagapagbantay sa isang mundong pinapangarap na pasukin ni Hendrik. Inayos ni Hukom Beate Wallner, isang babaeng may buhok na kulay abo ng bakal at mga matang, nakakita na ng napakaraming nabigong pangako, kaya hindi na siya nagugulat sa kahit ano ang kanyang salamin. Mukhang pagod siya. Inabot niya ang mga papeles ng diborsyo, nakakapirmahan lang ni Hendrik, handang lagyan ng selyo at palayain kami sa aming magkakahiwalay na kinabukasan. Karaniwan ang mga tuntunin, sabi ni Hukom Wallner sa tonong walang emosyon. Ipapatupad ang prenuptial agreement, walang alimony, mananatiling hiwalay ang sariling ari-arian. Kung handa ka ng pumirma, Ginang Vontal, maaari na nating tapusin ito. Hindi ko kinuha ang panulat. Sa halip, itinulak ko pasulong ang sobre. Bago ako pumirma, sabi ko, matatag ang boses ko, na ikinagulat ko sa sarili ko dahil sa kalmado nitong tunog. May dokumentong kailangang isama sa talaan? Ito ay tungkol sa pagbabago ng aking katayuang pinansyal na nangyari 72 oras na ang nakalipas. Ayon sa mga kinakailangan sa pagsisiwalat tungkol sa paghahati ng mga ari-arian at makabuluhang pagbabago sa pananalapi sa panahon ng nakabinbing diborsyo, kailangang suriin ito. Naglabas si Henrik ng maikling, mapanlait na tawa. Inangat niya ang kanyang telepono. Mabilis na gumalaw ang mga hinlalaki niya sa screen. Alam ko kung sino ang kinakausap niya sa text. Malamang sinasabi niya kay Maren na inaantala ko lang ang usapan at sinusubukang pisilin ang huling ilang euro mula sa kanya bago siya lumipad papuntang paraiso. "Oh, sige na Saskia," pangiirap ni Hendrik nang hindi tumitingin mula sa screen. "Ano ba yan? Iniwan ka ba ng nanay mo ng koleksyon niya ng antigong singsing daliri? O baka yung lumang limusina niya? Itago mo na lang yan. Wala akong gustong makuha sa dugo mo, gusto ko lang makalayo rito." Mukhang naiinis si Hukom Wallner sa pagkaantala pero tinanggap niya ang sobre. Binakbak niya ang selyong wax na may malakas na pagputok na umaling-awngaw sa tahimik na silid. Inilabas niya ang dokumento. Mabigat itong gawang kamay na papel, ang uri na ginagamit para sa mga kontrata at titulo na napakahalaga. Nakangiti pa rin si Henrik sa kanyang telepono. Nasilayan ang screen sa salamin ng mesa. Nakita kong may lumitaw na bilog na ilaw para sa bagong mensahe. "Hindi na ako makapaghintay sa beach. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood." Nagsimulang magbasa si Hukom Wallner. Sa simula, ang ekspresyon niya ay karaniwang pagkabagot, mukha ng isang kawani ng gobyerno na nagpapasahol. Tiningnan niya ang header, saka huminto ang kanyang mga mata. Kumurap siya na para bang hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng teksto. Inayos niya muli ang kanyang salamin, yumuko ng mas malapit sa pahina, at kumunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa akin, malalaki ang mga mata. Hinahanap sa aking muka ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Tiningnan niya ang aking simpleng itim na damit, ang kawalan ko ng alahas, ang aking kalmadong kilos. Pagkatapos ay bumalik siya sa papel. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang binabaliktad niya sa ikalawang pahina. Nagbago ang katahimikan sa silid. Nagbago ito mula sa nakakahiyang katahimikan ng isang nabigong kasal tungo sa mabigat, nakakasakal na katahimikan ng isang bomba na nakahanda na ngunit hindi pa sumasabog. Hindi ito napansin ni Henrik. Sobrang abala siya sa pag-scroll para tingnan ang mga upgrade sa flight. Nasa ibang lugar na ang isip niya, umiinom ng tequila sa isang balkonahe na nakaharap sa karagatan. Akala niya siya ang bida sa kwentong ito, ang bayani na nalampasan na ang kanyang tahimik at walang ambisyong asawa. Nag-ubo si Hukom Wallner, malakas at sinadya ang tunog. "Ginoong Fontal," sabi ng Hukom. Winalis ni Hick ang kamay nang parang hindi siya interesado. Nakapako pa rin ang kanyang mga mata sa telepono. "Ibigay mo na lang sa akin ang panulat kapag tapos na siya sa kanyang mga laro." Kagalang-galang, may flight akong kailangang i-book. Hindi iniabot ni Hukom Wallner sa kanya ang panulat. Inilagay niya ang dokumento sa mesa nang may sukdulang pag-iingat na para bang gawa ito sa salamin. Nang siya ay tumutol, nawala ang lahat ng bakas ng pagod sa kanyang tinig.
Matalim siya, may awtoridad, at puno ng biglaang, halos mapaggalang na paggalang. Ginoong Fontal, inulit ni Hukom Walner, at sa pagkakataong ito ang kanyang tono ay isang utos na hindi nagpapahintulot ng pagtutol. Mariin kitang pinapayuhan na tumingin ka pataas. Nakakasakal ang katahimikan sa silid hukuman, ngunit wala itong makukumpara sa katahimikan na aking pinagtiisan sa loob ng 7 taon. Akala ng mga tao na ang mga kasal ay nagwawakas sa isang malaking pagsabog na may basag-basag na pinggan at sigawan na nagigising sa mga kapitbahay. Ngunit hindi ganoon namatay ang aming kasal. Namatay ito sa 1,000 maliliit na sugat na idinulot ng napakabagal at maayos na halos hindi ko namalayan na ako'y nagdurugo hanggang sa tuluyan na akong maubos sa loob. Habang pinagmamasdan ko si Hendrik na mainaimpasyenteng tinatapik ang paa sa paa ng mesa, naalala ko ang simula. Nagkakilala kami noong siya ay isang junior na empleyado pa lamang, masigasig at kaakit-akit, at ako ay isang blankong canvas sa kanyang mga mata. Sa nakalipas na 7 taon, habang umaangat siya sa kanyang karera sa Westerman Real Estate Group, kumbinsido siya na siya ang alagad ng sining at ako ang kanyang likha. Naniniwala siyang siya ang nagpinta ng buhay para sa akin, isang buhay kung saan ako ang tahimik at sumusuportang kasangkapan sa kanyang dakilang ambisyon. Kinamumuhian niya ang trabaho ko sa community studio sa pampang ng Mayfair. Para sa kanya, ang pagtatrabaho sa isang sentro ng komunidad ay hindi isang karera. Ito ay isang libangan. Tinawag niya itong nakakatawa. Kapag kumakain kami kasama ang kanyang mga katrabaho, pipisilin niya ang tuhod ko sa ilalim ng mesa, isang senyales na itinuro niya sa akin na kilalanin. Ibig sabihin, tumigil ka ng magsalita. Ibig sabihin, ang mga diskusyon ko tungkol sa pondo para sa mga programang pangsining sa mga lugar na kulang sa pribilehiyo ay nakakainis sa mga seryosong taong nagpapausad sa merkado ng real estate. Pagkatapos, habang papauwi kami, nagsisimula ang pagtuturo. Saskia, kailangan mong basahin ang sitwasyon, sasabihin niya, habang inaayos ang rearview mirror para makita ang sarili niya. Hindi kailanman ako. Kapag napupunta ang usapan sa equity at mga plano sa pagpapaunlad, tumango ka lang. Hindi ka magsisimulang magsalita tungkol sa mga klase sa paggawa ng palayok para sa mga kabataang nanganganib. Pinapatingi-tingi tayo niyan, para bang mas mababa ang pinangasawa ko. Hindi niya kailanman tahasang sinabi ang huling mga salitang iyon, pero nakabitin ang mga iyon sa pagitan namin sa hangin na parang matagal ng usok. Pinunan niya ang mga damit ko at sinabihan akong magbihis na parang mga asawa ng nakatataas niyang opisyal. Ininsulto niya ang mga kaibigan ko, tinatawag silang karaniwang tao na walang bisyon. Hinubad niya ang mga bahagi ng aking pagkatao, kumbinsidong hinuhubog niya ang mas mabuting bersyon ng kanyang asawa, nang hindi niya namamalayan na ginugiling niya ang nag-iisang taong tunay na nakakita sa kanya kung sino siya talaga. Paralisa ang kabalintunaan. Inakala niyang kahinaan ang aking katahimikan. Inakala niyang kamangmangan ang aking pasensya. Tuwing Martes ng umaga sa nakalipas na 5 taon, umaalis ako ng bahay ng 6:00 ng umaga. Palagi niyang inakala na pupunta ako sa maagang book club o klase sa yoga. Hindi niya kailanman tinanong. Hindi man lang minsan sa loob ng 5 taon ay tinanong niya, "Anong libro ang binabasa mo?" o "Kamusta ang klase?" Sobrang abala siya sa sarili niyang refleksyon para mapansin na hindi ako nakasuot para sa yoga. Hindi ako pupunta sa book club, pupunta ako sa mismong gusaling pinagtatrabahuhan niya. Habang kumukuha siya ng kanyang umagang latte sa lobby at nakikipaglandian sa mga receptionist, sumakay ako sa pribadong elevator papunta sa boardroom sa pinakataas na palapag. Umupo ako sa likuran, nagmasid, kumukuha ng tala, at paminsan-minsan ay bumoboto sa estratehikong direksyon ng mga kumpanyang pag-aari ng kanyang mundo sa ilalim ng anonymong pangkalahatang acronym. Tiniis ko ang pagmamataas niya dahil sa pangakong ginawa ko sa aking ina, si Hildegard Bergman. Ang aking ina ay isang babaeng nauunawaan ang kakilakilabot na pag-iisa ng sukdulang kayamanan. Nadismaya siya sa mga lalaking nakakita lamang ng mga tandang dolyar kung saan dapat ay naroroon ang kanilang mga puso. Nang nagsimula akong makipag-date, pinanumpa niya ako.
Huwag mong hayaang malaman nila kung sino ka, Sasuke, bulong niya sa akin. Hinigpitan ng kanyang mga kamay ang akin nang may lakas na sumuway sa kanyang karamdaman. Itago mo ang liwanag, hayaang akala nila ay karaniwan ka lang. Kung minamahal ka ng isang lalaki habang inakala niyang wala kang kwenta, karapat-dapat ka sa kanya kapag nalaman niyang ikaw ang lahat. Kaya nagtago ako. Naging si Saskia ako, ang guro sa sining, si Saskia ang tahimik na asawa. Si Saskia na may mabuti pero payak na pinagmulan ng pamilya. Nahulog si Henrik sa bitag pero hindi siya pumasa sa pagsubok. Naalala ko ang araw na nakilala niya ang aking ina. Mahina na siya noon at nakatira sa isang payak na munting bahay sa gilid ng lupain matapos paupahan ang pangunahing bahay upang mapanatili ang anyo ng unti-unting naglalaho na kayamanan. Tiningnan ni Henrik ang maliit na sala na may magalang at mahabaging ngiti. Dapat may ipinagmamalaki ang pamilya ninyo noon, sabi niya sa akin ng bandang huli. Mayaman sa tradisyon, siguro hindi ganoon kayaman sa bangko. Ligtas ang pakiramdam niya sa akin dahil inakala niyang wala akong magagamit na armas, kaya agad siyang pumirma sa prenuptial agreement. Naalala kong nakaupo ako sa opisina ng abogado bago ang kasal. Ang abogado ko, isang kaibigan ng pamilya na alam ang katotohanan, ay gumawa ng isang dokumento na mahigpit ang pagkakagawa. Halos hindi ito nabasa ni Henrik. Sobrang abala siya sa pagprotekta sa kanyang mga komisyon sa hinaharap at sa kanyang pribadong pensyon, kaya hindi niya napansin na ang dokumento ay isang kulungan na idinisenyo para protektahan ang aking mga ari-arian mula sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin na ang sa akin ay mananatiling akin, ang sabi niya habang ibinabalik sa akin ang panulat na may kindat. Walang sama ng loob, mahal, di ba? Negosyo lang ito. Negosyo lang, ang inulit ko habang pinipirmahan ko ang aking pangalan sa tabi ng sa kanya. Ngayon, nakaupo sa malamig na silid na ito ng arbitrasyon, ang alaala ng pirma na iyon ay tila isang hula. Namatay ang nanay ko 3 araw na ang nakalipas. Ang dalamhati ay nananatiling sariwang pisikal na pasanin sa dibdib ko. Hindi nandoon si Henrik para hawakan ang kamay ko nang huminga siya ng huli. Nasa isang networking dinner siya na nalaman ko kalaunan ay isang pribadong tasting menu kasama si Maren Vogt. Nang umuwi ako mula sa ospital, walang laman at wasak, tinanong niya ako kung balak ko pang magmukmok ng matagal dahil may district exam siya at kailangan niyang maging masigla ang bahay. Doon natupad ang pangako ko sa nanay ko. Natapos na ang pagsubok, napatunayan na niya kung sino talaga siya. Kaninang umaga, dumating ang courier mula sa Havacamp and Partners, dala ang sobre na selyado ng wax. Ito ang mekanismong pinagana ng aking ina, maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inalis ng pundasyon ang mga protocol nito sa pagiging anonymous. Aalisin na ang tabing. Tiningala ko si Henrik sa kabilang dulo ng mesa. Patuloy pa rin siyang nagme-message. Hindi man lang alam na ang asawa sa book club na kakalabas lang niya ay ang CEO ng konglomeratong nagbabayad ng kanyang sweldo. Akala niya ay malaya na siya. Akala niya ay nanalo na siya. Hindi niya alam na hindi lang basta diborsyo ang araw na ito. Isang tax audit ito at ang mga utang na naipon niya ay kailangang bayaran ng buo. Nagsimulang magbasa ng malakas si Hukom Wallner na para bang sinisip-sip ng boses niya ang oxygen sa silid. Hindi siya natitisod sa mga terminolohiyang legal. Hinataw niya ito na parang scalpel. Hinahati ang manipis na balabal ng kayabangan ni Hendrik sa bawat pantig. Ipasok sa talaan ang pagrerehistro ng testamentary trust at ang kumpirmasyon ng mga ari-arian para sa ari-arian ng yumaong si Hildegard Bergman, idineklara ng hukom. Habang sinisiyasat ng kanyang mga mata ang pahina na may halo ng hindi kapanipaniwala at propesyonal na paghanga. Ang yumao ang nag-iisang nagtatag at mayoryang shareholder ng Bergman Property Foundation. Nanatili ang pangalan sa silid ng sandali bago ito tuluyang pumasok sa kaniyang isipan. Pinanood ko si Hendrik. Sa simula, wala siyang nakitang pagkilala. Siya ay isang regional manager, isang taong nakatuon sa mga quota kada 3 buwan at mga target sa benta, hindi sa malabong mataas na antas ng estrukturang korporatibo ng pandaigdigang mundo ng pananalapi.
Para sa kanya, ang Bergman Real Estate Foundation ay isang pangalang maaaring nakita niya ng minsan o dalawang beses sa isang letterhead, isang malayong entidad na lampas sa kanyang antas. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ang pundasyong ito, ipinagpatuloy niya habang tumataas ang kanyang tinig ay may mayoryang pagmamay-ari sa isang sari-saring portfolio ng 64 na subsidiary sa buong Hilagang Amerika at Europa. Kasama sa mga pag-aari na ito, bukod sa iba pa, ang Vantage Group, Highland Commercial Logistic at huminto siya sandali at tumingin ng diretso kay Hendrik sa ibabaw ng gilid ng kanyang salamin, ang Westerman Real Estate Group. Napatigil ang hinlalaki ni Hendrik sa ibabaw ng screen ng kanyang telepono. Nanatiling hindi pa tapos ang mensaheng sinusulat niya kay Maren. Biglang tumayo ang ulo niya, naninigas ang mga kalamnan sa kanyang leeg. Ang Westerman Real Estate Group ay hindi lang ang kanyang amo, ito ang kanyang relihiyon. Ito ang dambana kung saan siya nananalangin. Alam niya ang hierarkiya ng korporasyon nang higit pa kaysa sa sariling asawa, ngunit malinaw na hindi siya kailanman umakyat ng sapat para makita kung sino ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Mali iyon, biglang sambit ni Hendrik. Isang kinakabahan na halakhak ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa abogado, pagkatapos ay sa akin, na parang naghahanap ng kasabwat sa akala niyang nakakatawang biro. Ang Westerman ay isang pampublikong kumpanya na nakarehistro sa ilalim ng payong ng isang blind trust. Wala itong iisang may-ari. Ang biyenan ko ay isang taong iniiwas sa pakikisama na nakatira sa isang maliit na kubo. Hindi niya pag-aari ang kumpanya ko. Hindi siya pansinin ni Hukom Wallner. Ipinagpatuloy niya ang pagbasa. Malakas ang tunog sa biglaang katahimikan. Ayon sa pagsusuri ng pagtataya na isinagawa ng Deloitte at pinagtibay ng federal na awtoridad sa pagsubaybay sa pananalapi, binasa niya ng malakas, ang kabuuang pagtataya ng ari-arian ng pundasyon ng Bergman ay umaabot sa humigit kumulang 150 bilyong euro. Ang bilang ay tumama sa silid na parang pisikal na hampas, 150 bilyon. Isang napakalaking bilang na tila abstrakto. Isang bilang na para sa mga bansa, hindi sa mga individual. Ayon sa hindi mababawi na kasunduan sa tiwala na na-trigger ng pagkamatay ni Hildegard Bergman, walang humpay na nagpatuloy ang hukom, 100% ng mga pag-aari na ito, kabilang ang lahat ng karapatan sa pagboto, mga upuan sa lupon at kontrol sa ehekutibo, ay automatikong naipasa sa nag-iisang benepisyaryo at tagapagmana, si Saskia Bergman. Nanluya ang mukha ni Rick. Naubos ang kulay sa kayang kayumangging balat na nag-iwan ng kulay abo na tila may sakit. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Mukha siyang isdang hinila mula sa tubig, humihigop ng hangin na wala na roon. Hindi, sa wakas ay naibulong niya. Hindi iyon posible. Siya'y guro lang ng sining, nagmamaneho ng Skoda. Ang paglilipat ng mga ari-arian ay naging epektibo kaagad nang siya'y mamatay, ayon kay Hukom Wallner na pinutol siya sa pamamagitan ng matalim na sulyap na naitala 72 oras na ang nakalipas. Si Miss Bergman ang legal na may-ari ng kanyang amo, si G. Fontal, sa loob ng 3 araw. Tumingin si Hendrik sa akin. Naubos na ang paghamak, napalitan ng hubad na takot. Tinitigan niya ang mga papel na kakapirmahan lang niya, ang kasunduan sa diborsyo na nagbigay sa kanya ng kanyang kalayaan. Sandali, nauutal niyang sabi. Mabilis na dumapo ang kanyang mga kamay sa makintab na mesa ng mahogany at hinawakan ang dokumento na itinulak niya palayo ilang minuto lang ang nakalipas. Sandali. Kung siya ang may hawak nito, kung sa kanya ang perang ito, bilang kanyang asawa, may karapatan akong makakuha ng bahagi. Wala kang karapatan sa kahit ano, pinutol siya ni Hukom Wallner. Kinuha niya ang kasulatan ng diborsyo na kanyang pinirmahan. Tinutukoy ko ang prenuptial agreement na iginiit mo 7 taon na ang nakalipas. Ginoong Fontal, malinaw na nakasaad na ang anumang mana na matatanggap ng alinmang partido sa panahon ng kasal, ay nananatiling nag-iisa at hiwalay na pag-aari ng benepisyaryo. Ipinapawalang bisa niya ang lahat ng karapatan sa mga hinaharap na paghahabol sa mga ganitong ari-arian.
Masigasig kang protektahan ang kanyang pension account noon ayon sa aking naaalala mula sa talaan. Ang kabalintunaan ay parang umiigting na bitag. Itinayo niya ang sarili niyang bitag, ladrilyo bata, pinapagana ng kanyang katiyakan na ako'y walang kwenta. Ibinigay niya ang kanyang karapatan sa isang imperyo para protektahan ang isang kasalukuyang account na naglalaman ng mas kaunti kaysa sa kinikita ko ngayon bilang interes kada oras. Ngunit may isang huling impormasyon na ipinabatid ang hukom. Ito ang huling paghihigpit ng sintas na magbabagong anyo sa kanyang profesional na takot tungo sa personal na pagkawasak. May isang karagdagang dokumento tungkol sa pamamahala ng korporasyon, sabi ni Hukom Wallner, habang pinipikit-pikit ang mata para basahin ang maliliit na letra sa huling pahina. Ayon sa talaan, sa nakalipas na 5 taon, isang awtorisadong kinatawan na may inisyales na S. Bergman ang dumadalo sa mga pagpupulong ng lupon ng Westerman Immobilien. Ang awtorisadong kinatawan na ito ay may karapatang magveto sa pagpapatuloy ng pagtatrabaho ng mga ehekutibo at sa rehiyonal na estratehiya. Tumigil sa paghinga si Hendrik. Nakita ko ang pagsilay ng katotohanan sa kanyang mga mata. Isang kakilakilabot na kaliwanagan na nagpapatibay sa kanyang pagkapit sa mesa. Alam ko nang eksakto ang iniisip niya. Alam ko dahil nabasa ko ang kanyang mga email. Sa loob ng maraming taon, nagreklamo si Hendrik sa kanyang mga kasamahan tungkol kay S. Bergman, ang misteryoso at tahimik na miyembro ng lupon na palaging humaharang sa kanyang mga pabaya at mapangahas na mungkahi. Tinukoy niya si S. Bergman sa mga panloob na memo bilang isang dinosaur, isang walang alam na labi at isang bangungot na burokrata. Ininsulto niya ang pagtanggi ni SGN na aprubahan ang mga proyektong mataas ang panganib at nagbiro na marahil ay hindi man lang alam ng taong ito kung paano gumamit ng computer. Ininsulto niya ang kanyang amo sa loob ng maraming taon nang hindi man lang niya nakikita ang mukha nito. Sa wakas, gumalaw ako. Inabot ko ang aking kamay at inilapag ng patag sa mesa para kumalma. Ganap ang katahimikan sa silid. Pati ang ulan sa bintana ay tila humihinto sa pagbagsak. Hindi ako pumupunta sa book club tuwing Martes, Hendrik, sabi ko. Kalmado ang boses ko, walang galit na inaasahan niya. Iyon ang boses ng isang taong nanonood ng dula mula sa balkonahe at ngayon ay sa wakas ay tumatapak na sa entablado. Tinitigan niya ako, malalaki ang mga mata, bahagyang umiling na para bang sinusubukang yugyugin ang bangungot. Pupunta ako sa ika-42 palapag, ipinagpatuloy ko habang hinahawakan ko ang kanyang tingin. Gagamit ako ng pribadong elevator. Nakaupo ako sa likod ng silid-pulong, sa likod ng makulay na salaming partisyon. Nandoon ako nang ipresenta mo ang menu fare project. Nandoon ako nang sinubukan mong bawasan ang budget para sa mga pagsusuri sa seguridad upang mapataas ang iyong quarterly bonus. At nandoon ako nang ipinadala mo ang email na tinatawag ang board na grupo ng mga matatandang duwag dahil hindi ka pinromote. Nanginig si Rick na parabang sinuntok ko siya. Ikaw si S. Bergman, ungol niya nangangalit ang boses. Ako si S. Bergman, itinama ko siya. At iminumungkahi kong tingnan mong muli ang telepono mo, Hendrik, pero hindi para sa mensahe mula kay Maren. Sa tingin ko, kakapadala lang ng HR ng update sa buong kumpanya tungkol sa bagong estruktura ng pamamahala. Tiningnan niya, hindi ang telepono niya. Hindi niya matanggal ang tingin sa akin. Tinitigan niya ang isang estranghero, isang babaeng nakatulog niya sa tabi sa loob ng 7 taon, ngunit hindi niya talaga nakilala. Nilagdaan niya ang mga papeles ng diborsyo para matanggal ang isang pasanin. Hindi niya alam na kakapasa lang niya ng tabak sa salarin. Nang marating ko ang mga elevator ng Westerman Tower noong hapon na iyon, nagbago na ang atmosfera sa gusali. Banayad ang pagbabago, parang pagbaba ng presyo ng hangin bago dumating ang bagyo. Nagliwanag ang mga cellphone sa mga bulsa at mesa sa lahat ng 42 palapag. Ipinadala ang anunsyo ng eksaktong 2:00 ng hapon tungkol sa isang update sa pamamahala ng korporasyon at sa pagtatalaga ng CEO. Inayos ko ang manggas ng aking blazer na kulay anthracite. Hindi ko nasuot ang simpleng bestida noong umaga. Nagsuot ako ng suit na matalim ang gupit, istruktura at lubos na walang lambot. Naglakad ako sa lobby.
Ang takong ng sapatos ko ay tumutuktok sa marmol sa isang ritmo na parang pagbibilang pabalik. 10 hakbang ang layo ni Hendrik sa likuran ko. Sinundan niya ako mula sa hukuman at nagmaneho ng pabigla-bigla para mauna lang niya ako rito. Ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya sa turnstiles dahil pansamantalang nakasuspinde ang ID niya dahil sa isinasagawang security check. Kinailangan siyang mano-manong papasukin ng isang nalilitong receptionist na binasa ang bagong email ng kumpanya nang nakabuka ang mga mata. "Saskia, pakiusap!" Ungol ni Hendrik nang makahabol siya sa akin nang bumukas ang pinto ng elevator. Nahahabol siya sa hininga. Medyo nakasilo ang kurbata niya. Ang kapanatagan ng loob na suot niya na parang baluti sa loob ng 7 taon ay nawala na, napalitan ng desperadong, pawising panic. "Aayusin natin ito." "Hindi ko alam." "Paano ko malalaman? Kailangan mong maintindihan. Sinisikap ko lang kayong protektahan." Inabot niya ang braso ko. Hindi ako umiwas, pero ang security guard na kasama ko ay sumulong at hinarang siya. "Saskia," pagmamakaawa ni Hendrik nang mag-alsa ang boses niya, "punahin mo ang mga papeles. Hindi pa naman natin ito na ipapasa sa registry office. Iaatras ko ang aplikasyon. Pwede nating simulan muli. Mahal kita. Alam mong mahal kita." Lumiko ako para tingnan siya. Naghihintay na ang elevator. "Pinirmahan mo ito, Hendrik," sabi ko. Mahinahon ang boses ko at walang galit, puro katibayan ng pagiging pinal. At hindi tulad mo, binabasa ko ang pinipirmahan ko. Sumakay ako sa elevator, nagsarado ang pinto at naputol ang imahe niya nang muling maunat ang kanyang kamay. Pagdating ko sa palapag ng mga ehekutibo, lubos ang katahimikan. Karaniwan, ang pasilyong ito ay punong-puno ng ingay ng mga usaping pangnegosyo, umiiring mga telepono at ang masiglang biruan ng mga direktor ng benta. Ngayon, parang libingan ito. Tumingin ang mga katulong mula sa kanilang mga mesa. Maputla ang kanilang mga muka. Alam nila, alam ng lahat. Ang asawa sa book club na iyon ang ngayon ang nagbabayad ng kanilang mga sahod. Diretso akong nagtungo sa pangunahing silid-pulong. Malinaw ang mga salaming pader na nagpapakita ng lahat sa loob. Nakatipon ang buong senior management team, tinawag sa pamamagitan ng isang emergency calendar invitation na ipinadala ko mula sa kotse. Tumayo sila nang pumasok ako. Ang mga kalalakihan at kababaihang hindi ako pinansin sa mga Christmas party na tumingin sa akin na para akong hangin ay ngayon ay nakatingin sa akin ng may nakakatakot na halo ng paggalang at takot. Pumasok si Hendrik sandaling pagkatapos at umupo sa silyang pinakamalayo sa ulo ng mesa. Mukha siyang taong papunta sa bitayan. Inaasahan niyang agad na babagsak ang palakol. Inaasahan niya ang pampublikong pagpapaalis, isang eksena, isang sigaw. Umupo ako sa ulo ng mesa. Hindi na ako nakaupo sa anino sa likuran. Inilagay ko ang isang folder sa mesa. "Mangyaring umupo kayo," sabi ko. Ang tunog ng mamahaling silya na kumikiskis sa sahig ang tanging tunog sa silid. Tulad ng nabasa ninyo sa anunsyo, sinimulan kong sabihin habang nakatiklop ang aking mga kamay sa mesa. Ang pagmamay-ari ng Westerman Immobilien ay opisyal nang naipasa sa akin kasunod ng pagkamatay ng aking ina, si Hildegard Bergman. Sa nakalipas na 5 taon, pinagmasdan ko ang negosyo ng lupon na ito bilang isang autorisadong kinatawan. Nakita ko ang kanilang mga tagumpay at nakita ko rin ang kanilang kapabayaan. Huminto ang aking tingin sa paligid ng silid at pansamantalang tumigil kay Hendrik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Magkakaroon ng mga pagbabago, ipinagpatuloy ko. Ngunit hindi tungkol sa mga pagpapaalis ang araw na ito, kundi tungkol sa pagiging bukas sa impormasyon. Humugot ng malalim si Hendrik. Nakita kong bumagsak ang kanyang mga balikat. Akala niya ay ligtas siya. Akala niya ay masyado akong mahina para tanggalin siya sa trabaho o baka masyadong sentimental. Nagkamali siya ng pagtataya. Mas mabuti pa sana kung tinanggal ko na lang siya. Wala akong balak magpakita ng awa. Epektibo kaagad, sabi ko. Inaprubahan ko na ang isang malayang panlabas na audit ng lahat ng talaan ng tauhan, mga landas ng promosyon at mga istruktura ng bonus para sa nakaraang 7 taon. Susuriin namin ang katwiran sa bawat pag-angat sa karera
upang matiyak na ito ay alinsunod sa mga pamantayang etikal ng Bergman Foundation. Sumiklab ang katahimikan sa silid, nawala ang ginhawa ni Hendrik. Mas masahol ang audit kaysa sa pagtatanggal sa trabaho. Ang pagtatanggal sa trabaho ay isang malinis na paghihiwalay. Ang audit ay parang autopsya habang buhay pa ang pasyente. Kung tunay ang iyong pagganap, sabi ko, nakatitig ang aking mga mata kay Hendrik, wala kang dapat ikatakot. Ngunit kung ang posisyon niya ay nakasalig sa pinalaking sukatan o ninakaw na intelektual na ari-arian, malalaman natin. Tinapos ko ang pagpupulong habang umaalis na ang mga ehekutibo at nagmamadaling pumunta sa kanilang mga opisina para burahin ang kanilang mga hard drive o tawagan ang kanilang mga abogado. Nag-aatubili si Hendrik. Lumapit siya sa akin at sinubukang gisingin ang multo ng kanyang lumang hiya. "Professional iyon, Saskia," sabi niya, sinusubok ang sitwasyon. "Tingnan mo, alam kong tensyonado ang lahat pero natutuwa akong hindi ka gumagawa ng padalos-dalos. Maganda ang aking mga numero. Alam mo naman na ako ang nangungunang kumikita sa gitnang rehiyon. Pag nakita mo ang mga ulat, mapagtatanto mong isang asset ako sa kumpanya." Muling binubuo na niya ang katotohanan sa kanyang isipan. Seryoso siyang naniniwala na mailulusot niya ang sarili sa pamamagitan ng karisma. "Bumalik ka sa mesa mo, Hendrik," sabi ko, nang hindi tumitingin mula sa aking folder. Nag-atubili siya, saka tumango at lumabas. Akala niya nakakuha siya ng dagdag na oras. Hindi naman. 10 minuto ang lumipas habang nakaupo ako sa opisina ng CEO, isang silid na hindi kailanman nagamit ng aking ina. Nagnotipika ang tablet ko mula sa departamento ng IT. Binabantayan nila ang computer ni Hendrik ayon sa utos ko. Kakatanggap lang siya ng email. Hindi ito mula sa akin. Galing ito sa bagong tatag na Ethics and Compliance Committee tungkol sa abiso ng isang formal na investigasyon. "Ginoong Vontal, hinihiling po na dumalo ka sa isang paunang pulong hinggil sa mga hindi pagkakatugma sa pinansyal na ulat ng ikatlong kwarter. Mangyaring dalhin ang lahat ng dokumentasyon kaugnay ng proyekto sa pampang ng ilog." Pinanood ko ang security camera sa aking monitor. Nakatingin si Hendrik sa screen niya. Yumuko siya pasulong at tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Ang Riverside Project ang kanyang ipinagmamalaki at pinakapaborito. Ang kasunduang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking bonus noong nakaraang taon. Isa rin itong kasunduan na nakabatay sa kasinungalingan tungkol sa building permits na napansin ko na 2 taon na ang nakalipas, isang marka na misteryosong hindi napansin. Umugong ang telepono ko sa ibabaw ng mesa na gawa sa mahogany. Isang mensahe ito mula sa hindi kilalang numero pero malinaw kung sino ang nagpadala dahil sa konteksto. "Kamusta, Saskia? Si Maren ito. Alam kong magulo ang lahat ngayon pero pakiramdam ko ay may malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam ang buong sitwasyon kay Hendrik. Gusto kitang imbitahan sa kape para maipaliwanag ang panig ko. Sa tingin ko, makakatulong tayo sa isa't isa. Pwede ba tayong magkita?" Tinitigan ko ang screen. Hindi siya sumusulat para humingi ng tawad. Sumusulat siya para lumipat ng panig. Napagtanto niya na si Hendrik ay isang barkong papalubog at sinusubukan niyang makakuha ng bangkang pangligtas sa barkong kakabanggalang sa kanya. Gusto niyang ipagpalit ang impormasyon para sa kaligtasan. Hindi ako sumagot. Kumuha ako ng screenshot at ipinasa ito sa legal team para idagdag sa file. Ibinalik ko ang pansin ko sa mga dokumentong inihanda ng abogado ko. Hinanap namin ang padron. Alam kong pangkaraniwan lang si Hendrik. Alam kong tamad siya at gayon paman matagumpay siyang nabigo sa loob ng 7 taon. Sa tuwing hindi niya naabot ang target, inaayos ang target pabalik. Sa tuwing nakasakit siya ng damdamin ng kliyente, inililipat ang kliyente sa isang mas batang empleyado para maayos ang gusot. Binuksan ko ang talaan ng empleyado mula 3 taon na ang nakalipas. Ito ay isang pagdinig na pangdisiplina tungkol sa mga paratang ng sekswal na panliligalig laban kay Hendrik mula sa isang dating sekretarya. Itinakwil ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya at binayaran ang sekretarya ng kasunduan para umalis ng tahimik. Tiningnan ko ang pirma sa formularyo ng pag-apruba na nagpawalang sala sa kanya. Hindi ito mula sa direktor ng tauhan.
Ito ay isang digital na kodigo ng pag-apruba mula sa Departamento ng Pananalapi. Nakakunot ang noo ko. Bakit nga ba aayusin ng Departamento ng Pananalapi ang isang paratang ng panliligalig? Mas lalo kong siniyasat at tinalunton ang mga kodigo ng autorisasyon sa kanyang mga tseke ng bonus. Lahat ng iyon ay bumalik sa iisang node ng pag-apruba. May isang taong nasa mataas na posisyon sa estrukturang pinansyal ng Westerman Real Estate ang mano-manong nag-override sa sistema para protektahan si Hendrik. Hindi lang siya swerte, bulong ko sa bakanting silid, isa siyang prestihiyosong proyekto. Tinandaan ko ang approval code. Pag-aari ito ng tanggapan ng rehiyonal na direktor ng pananalapi. Hindi lang siya isang taksil na asawa, isa siyang sintomas ng mas malaking depekto sa loob ng kumpanya. At ang sino mang tumagal sa kanya ay malalaman din na ang kanyang kalasag na tao ay naging isang pasanin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang pinuno ng forensic accounting. Magsimula ka sa Riverside Project, Mahatanek, sabi ko, at alamin kung sino ang nag-aproba ng severance pay para sa sekretarya noong 2022. Gusto kong may pangalan ako pagsapit ng bukas ng umaga. Hindi isinagawa ang forensic audit sa boardroom na may pader na salamin kung saan ipinapakita ang kapangyarihan. Naganap ito sa isang server room na walang bintana at kontrolado ang temperatura sa 12 palapag, isang silid na puno ng ugong ng mga cooling fan at ng hindi nakikitang daloy ng datos. Kumuha ako ng isang espesyal na kumpanya na iba sa karaniwang auditor ng kumpanya upang matiyak na walang umiiral na katapatan sa management team. Binigyan ko sila ng isang utos lamang, sundan ang bakas ng dokumento kahit saan ito magdala. Umupo ako kasama ang pangunahing imbestigador, isang lalaking nagngangalang Kilian, na tinitingnan ang code, wika at mga spreadsheet na parang isang pintor na tumitingin sa canvas. Gumugol kami ng 3 oras sa pagsusuri ng digital na bakas ni Hendrik. Nakikita namin ang isang pattern sa mga timestamp ng kanyang mga estratehikong panukala, sabi ni Kilian, habang ipinapakita ang split-screen view sa monitor. Sa kaliwa ay ang kanyang outbox. Sa kanan, inugnay ko ang metadata sa oras ng pag-login mula sa kanyang pribadong internet address. Yumuko ako pasulong. Ipinakita ng screen ang isang memo na ipinadala ni Hendrik sa Vice-Presidente ng Operasyon 4 na taon na ang nakalipas. Ang linyang paksa ay nagsasabing Green Corridor Initiative, isang bagong pamamaraan sa mga plano ng pag-unlad sa mga suburb. Naramdaman ko ang isang malamig na panginginig na walang kinalaman sa air conditioning. Kilala ko ang titulong iyon. Hindi lang ko ito narinig, ako pa ang lumikha nito. Ito ang konseptong binuo ko para sa isang theoretical na panukalang grant sa Citizens Workshop. Naalala kong iginuhit ko ang mga diagram sa aming kitchen island noong isang maulang linggo habang nanonood si Hendrik ng football sa kabilang silid. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga density bonus habang kumakain kami ng hapunan, sabik sa potensyal ng mga mixed-use na espasyo para sa komunidad. Tumango siya, mukhang inip, at sinabi sa akin, mukhang maganda pero hindi praktikal. Ang timestamp sa email ay 8 ng umaga ng Lunes na sumunod. Binasa ko ang teksto. Ideya ko iyon, hindi lang sa pangkalahatang balangkas, kundi pati sa eksaktong mga salita. Ninakaw niya ang aking talino, tinanggalan ng pangalan ko, at ipinagbili sa kumpanya bilang sarili niyang henyo. Itinayo niya ang reputasyon niya bilang isang visyonaryo sa likod ng babaeng tinatawag niyang palpak. Maghukay pa, sabi ko. Napilitan ang boses ko. I-click ni Kilian ang susunod na folder. Nahanap namin ito sa kanyang mga tinanggal na item. Tinanggal ito mula sa kanyang inbox, ngunit nanatili sa backup server. Ito ay isang sunod-sunod na email mula noong nakaraang taon na nakadirekta sa punong tagapagpaganap. Ang linyang paksa ay, pagsimplihin ang lupon. Binasa ko ang mga salita ni Hendrik. Ang pinakamalaking hadlang sa ating bilis ay ang matigas na bloke ng butuhan sa tuktok. May pabigat tayo sa tuktok. Particular, ang proxy na may inisyal na SGN ay kumukuha ng mga kumikitang panganib. Kailangan nating makahanap ng paraan para alisin ang mga lumang miyembrong hindi na nakakasabay sa makabagong realidad. Tinitigan ko ang screen. Aktibong nagkampanya si Hendrik para matanggal ako.
Nagsulat siya ng formal na panukala para itapon ang beach ballast. Hindi niya inisip na ang bigat na gusto niyang itapon ay ang babaeng nakahiga sa tabi niya. Tinawag niya akong hindi praktikal sa parehong linggo na pinakiusapan niya akong i-proofread ang kanyang ulat kwarteryo dahil sa kakilakilabot niyang gramatika. Tumayo ako, kailangan kong maglakad-lakad. Ganap ang pagtataksil. Hindi lang ang pagtataksil kay Maren ang issue, kundi ang sistematikong pagtatanggal sa akin. Ginamit niya ako bilang pinagkukunan habang tinatrato akong parang pasanin. I-save mo lahat, utos ko, bawat burador, bawat nabura na mensahe. Gusto kong makita ang talaan ng bawat ideyang sinabing sa kanya. Umalis ako sa server room at nagtungo sa departamento ng legal. Tinawagan ko ang aking personal na abogado, si Marika Vogt. Si Marika ay matalas ang dila, walang humpay, at siya lang ang tao bukod sa aking ina na alam ang buong lawak ng kapangyarihan ng foundation. Nasa isang pansamantalang opisina siya, napapaligiran ng mga bunton ng mga file. May problema tayo, sabi ni Marika nang pumasok ako. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa paligoy-ligoy. Ipinasa niya ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang formal na reklamo na isinampa sa Departamento ng Human Resources. Nauna siya sa atin, sabi ni Marika. Isinampa ito ni Henrik 8:00 ngayong umaga bago ka pumasok sa boardroom. Inakusahan kanya ng conflict of interest, ng paglikha ng mapanganib na kapaligiran sa trabaho at ng paggamit ng mga yaman ng kumpanya para sa personal na paghihiganti laban sa isang dating asawa. Kinuha ko ang dokumento. Maayos itong naisulat at gumamit ng mga buzzword na nag-trigger ng mga automatikong pananggalang sa bylaws ng kumpanya. Paghihiganti, hindi etikal na pagsubaybay, pang-aabuso ng kapangyarihan. Sinisikap kanyang i-exclude, paliwanag ni Marika. Sa paghahain nito, pinapatigil niya ng sapilitan ang anumang aksyong disiplinaryo laban sa kanya hanggang masiyasat ang reklamo. Kung tanggalin mo siya ngayon, isusumbong kanya sa korte para sa maling pagtatanggal sa trabaho at sasabihin niyang paghihiganti ito dahil sa diborsyo. Gumagawa siya ng pananggalang para sa sarili. Hindi niya yan sinulat, sabi ko, habang ibinababa ko ang papel. Hindi ganoon kabisado ni Hendrik ang manual ng empleyado. May nagturo sa kanya. Sakto, sabi ni Marika. May kakampi siya, isang taong nasa mataas na posisyon na marunong gumamit ng burokrasya bilang sandata. Kung tanggalin natin siya ngayon, tayo ang magmumukhang kontrabida. Kailangan nating buwagin ang proteksyon niya bago natin siya mahawakan. Lumapit ako sa bintana at tumingin pababa sa skyline ng Frankfurt. Tumigil na ang ulan, pero kulay pasa pa rin ang langit. Akala ni Henrik na na-checkmate na niya ako. Akala niya na sa pagganap na biktima, mapananatili niya ang trabaho at sahod habang nakikipag-ayos ng severance package. Gusto niya ng digmaang pagsusuot, sabi ko, habang bumabalik ako kay Marika. Akala niya susuko ako para maiwasan ang iskandalo. Akala niya ako pa rin ang babaeng nananahimik para sa kapayapaan. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Marika. Gusto kong baguhin ang mga patakaran ng laro, sabi ko. Kung gusto niyang pag-usapan ang etika, pag-uusapan natin ang etika. Pero hindi lang ang sa kanya. Umupo ako sa harap ng computer sa opisina ni Marika. Gumawa ka ng memo para sa buong kumpanya, utos ko sa kanya. Ngayon ay inilulunsad namin ang isang bagong inisyatiba, ang programang Transparency First. Magbubukas kami ng isang channel para sa mga whistleblower na suportado ng third party, ganap na naka-encrypt at hindi nagpapakilala. Pamamahalaan ito ng isang panlabas na kumpanya, hindi ng panloob na departamento ng Human Resources. Anumang empleyado ay maaring mag-ulat ng maling gawain, pandaraya o pananakot ng walang takot sa gantimpala. At gusto kong isama mo ang personal na garantiya mula sa CEO na walang ulat ang hindi papansinin. Ngumiti si Marika, isang matalim at mapanganib na ekspresyon. Babahain mo ang sistema, babasagin ko ang dam, inayos ko ang kanyang sinabi. Umaasa si H sa kultura ng katahimikan. Umaasa siya na natatakot ang mga tao na magsalita dahil inakala nilang protektado siya. Aalisin ko ang takot na iyon. Naipadala ang email ng 4:00 ng hapon. Pagsapit ng 4:30, nakapagtala na ang sistema ng duda sa ulat.
Karamihan ay maliliit na reklamo tungkol sa overtime o maliliit na pagnanakaw. Ngunit nang ikatim ko ng hapon, may lumitaw na abiso sa aking secure na dashboard. Isang maikling mensahe ito na ipinadala mula sa isang disposable na device sa labas ng network ng kumpanya. Ipinakita ng timestamp na ito ay ipinadala mula sa isang cafe na 2 blok ang layo. Binuksan ko ang file. Kaunti lang ang nakasulat, ngunit ito ay may bigat ng malinaw na ebidensya. Mali ang pinagtutuunan mong pansin. Ang problema ay hindi lang dahil walang kakayahan si Hendrik. Ang problema ay kung bakit pinayagang maging walang kakayahan siya. Kung iimbestigahan mo si Hendrik, kailangan mong imbestigahan ang taong manual na nagwawasto sa kanyang mga ulat sa pagsunod sa nakaraang 3 taon. Suriin ang mga tala ng pagbabago ng rehiyonal na direktor ng pananalapi. Si Hendrik ay puppet lang. Binasa ko ng 2 beses ang mensahe. Totoo nga ang tagaprotektang hinalaan kong nasa boardroom at natakot siya ng husto kaya itinuro niya ang sisi sa iba. O baka naman kaaway ng tagaprotekta ito na sinamantala ang pagkakataon para umatake. Kinuha ko ang telepono para tawagan muli si Killian sa server room. Bagong parametro ng paghahanap, sabi ko. Suriin ang outbox ni Hendrik. Kailangan kong makita ang access logs ng Regional Finance Director. Gusto kong malaman kung kailan-kailan niya na-access ang personnel file ni Hendrik Fontal. Kakatapos lang lumawak ang laro. Si Rick ay simpleng sirang bintana lamang. Malapit ko nang matuklasan ang bitak sa pundasyon. Parang nagsasara na ang mga pader ng opisina ni Hendrik. Isang pisikal na pakiramdam iyon, isang paghihigpit ng hangin na nagpapahirap sa kanya hinga. Nakayuko siya sa harap ng laptop niya. Ang liwanag ng screen ay nagpapakintab sa pawis sa kanyang noo. Ang memo tungkol sa transparency ang nagpanik sa kanya, pero mas masahol pa ang katahimikan mula sa executive suite. Alam niyang pinapanood siya nila. Ginawa niya ang ginagawa ng mga lalaking desperado. Sinubukan niyang sunugin ang tulay na kanyang kinalalagyan habang sabay na gumagawa ng bangkang pantulong papunta sa susunod. Isinaksak niya ang isang USB stick sa kanyang computer. Kumilos ng magkakandara pa ang kanyang mga daliri, hinahatak ang mga folder sa buong screen. Ang Green Corridor Initiative, ang mga pangunahing mapa ng zoning sa pampang ng ilog, ang mga modelo para sa densidad ng mga suburb. Sinabi niya sa sarili na sa kanya ang mga ito. Siya ang nagpresenta ng mga ito. Siya ang tumanggap ng palakpakan para sa mga ito. Ang katotohanang ang orihinal na mga konsepto ay iginuhit ni Saskia sa mga napkin o tinalakay sa mga hapunan na halos hindi niya pinakinggan ay isang detalye na sinadya niyang burahin sa kanyang alaala. Para sa kanya, pag-aari niya ang mga ito at hindi niya ito iiwan para sa kanyang mapanaghimalang dating asawa. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tenga at bumaba ang kanyang boses sa isang bulong-bulungan na tila may sabwatan. Maaari kong dalhin ang buong estratehiya para sa sentral na rehiyon, sabi ni Hendrik, nakatitig sa progress bar sa screen. Pinag-uusapan ko ang base ng mga customer na nagkakahalaga ng 40 milyong euro bawat taon. Pero kailangan ko ng signing bonus na sumasalamin sa panganib na ito at kailangan kong magsimula sa Lunes. Sa kabilang linya ay isang senior partner sa Kronberg Invest, ang direktang kakumpetensya ng Westerman Real Estate Group. Tila interesado ngunit maingat ang lalaki. Narinig namin ang mga chismis tungkol sa isang restrukturisasyon sa inyong kumpanya, Hendrik. May kaugnayan ba iyon sa pagbabago ng may-ari? Isang sakuna ang pagbabago ng may-ari, kasinungalingan ni Hendrik ng tuloy-tuloy. Hindi magawa ng bagong pamunuan. Aalis ako bago lumubog ang barko at dadalhin ko ang mga bangkang pangligtas. Binaba niya ang telepono. Naramdaman niya ang biglaang pagdaloy ng adrenaline at inilagay niya ang USB stick sa kanyang bulsa. Muli niyang naramdaman na matalino siya, parang siya na muli ang may kontrol. Kagabi-gabi noon, nakipagkita siya kay Marin sa isang mahinang ilaw na wine bar sa West End ng Frankfurt. Inaasahan niya ang aliw. Inaasahan niyang magagalit siya para sa kanya. Sa halip, umupo siya sa tapat niya na may malamig na paglayo ng isang manlalaro ng chess na tinitingnan ang isang talong tabla. Tatanggalin ka nila sa trabaho, Hendrik, sabi ni Marin habang iniikot ang kanyang Pinot Noir.
Kung susuriin nila ang mga file, makikita nila ang mga manual na koreksyon, alam mo yan. May exit strategy ako, sabi ni Hendrik. Hinaplos-haplos ang bulsa ng kanyang jacket kung saan nakatago ang USB stick. Interesado ang Kronberg in West. Hindi ka tatapakan ni Kronberg sa kanluran kahit gamit ang mahabang patpat kung papasok ka na nakagapos, matalim na tugon ni Marin. Yumuko siya pasulong, matigas ang tingin. Kailangan mo ng leverage. Ginagamit ni Saskia ang imahe ng banal na anak na babae na nagdadalamhati at pinupunasan ng dumi. Kailangan mong siraan siya. Paano? Sa media, sabi ni Marin. Sumalakay ka. Ipakita ang investigasyong ito bilang personal na paghihiganti. Siya ang asawang pinabayaan na ginagamit ang pera ng kanyang nanay para sirain ang asawang hindi na siya napapansin. Ayaw ng mga shareholder ng kawalang stabilidad. Kung ang kwento ay nagpapalayas ang bagong CEO ng mga nangungunang talento dahil sa masamang diborsyo, bababa ang presyo ng shares. Kapag bumaba ang presyo ng shares, nagkakapanik ang board. Mapipilitan siyang makipagkasundo sa iyo para lang tumigil ang ingay. Tinitigan siya ni Hendrik. Malupit ito, marumi at perpekto. Kinabukasan lumabas ang artikulo sa Frankfurter Marktplatz, isang tanyag na blog pampinansyal na kilala sa tsismis sa industriya. Nakapukaw ng damdamin ang pamagat, pamana o inkwisisyon. Inakusahan ang bagong Westerman Bean ng paglilinis sa mga ehekutibo bilang paghihiganti sa diborsyo. Walang pangalan ang artikulo at nag-quote ito ng mga taong nasa loob ng kumpanya na nag-aalala tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Ipinakita nito ang larawan ng magulong, emosyonal na pagbabago sa pamunuan kung saan ang mga matatag at mahusay na manager ay tina-target ng isang mapaghiganting dating kasosyo. Hindi nito tahasang binanggit si Hendrik, ngunit perpektong inilarawan nito ang kanyang sitwasyon at ipinakita siya bilang isang negosyanteng maraming pintuan ng nepotismo. Agad itong nagkaroon ng epekto. Nang pumasok ako sa lobby noong umagang iyon, tensyon ang nararamdaman. Biglang tumigil ang mga usapan. Tinitigan ako ng mga tao, ngunit hindi natakot ang nakapaloob sa kanilang mga mata, kundi pagdududa. Nagsimula ang araw na bumaba ng 3% ang presyo ng shares. Nagsisimula ng tumubo ang salaysay na binuo ni Marin. Nagtataka ang mga tao kung talagang naglilinis ako ng kumpanya o isa lang akong mayamang babae na nagkukulit. Tumunog ang telepono ko. Si Saskia, kailangan tayong maglabas ng pagtanggi. Kailangan nating gawing positibo ito. Pwede nating sabihing pinlano ang audit ilang buwan na ang nakalipas. Hindi, sabi ko, at nilampasan ko ang nakatitig na receptionist. Walang palusot. Diretso akong nagtungo sa aking opisina, ang opisina ng aking ina. Isinara ko ang pinto at umupo sa kanyang katad na armchair. Masyado pa ring maluwang ang silid para sa akin. Inabot ko sa bag ko at inalis ang lumang katad na journal na nahanap ko sa kanyang bedside table. Binabasa ko ito ng paisa-isa mula pa noong libing. Binuksan ko ito sa bahagi na may marka ng asul na laso. Ang sulat kamay ng aking ina ay payat at paikot-ikot, ngunit matatag. Hindi pinatutunayan ng kapangyarihan na ikaw ay tama, Saskia. Ibinubunyag lang nito kung sino ka. Kung gagamitin mo ito para magtago, duwag ka. Kung gagamitin mo ito para saktan, isang tirano ka. Ang tanging paraan para mabigatan nito ay ang tumayo sa liwanag, kahit na nasusunog ang liwanag. Binasa ko ang linya ng 3 beses, ipinapakita ng kapangyarihan kung sino ka. Umaasa si Hendrik at ang kanyang mga kakampi na lalaro ako sa laro nila. Gusto nila ng paligsahan ng paninirang puri sa dilim. Gusto nila ng mga leak, kontra-leak at mga estratehiya sa PR. Akala nila natatakot ako sa pansin ng publiko. Sinara ko ang libro. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko si Marika. Huwag mong isasangkot ang buong grupo, sabi ko, at huwag kang maglabas ng press release. Saskia, kinakabahan na ang board, binalaan ako ni Marika. Kung hindi natin makokontrol ang kwento, tayo ang magkokontrol sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan, pinutol ko siya. Mag-schedule ka ng isang espesyal na pulong ng lupon para sa susunod na Martes. Bukas ang paanyaya sa lahat ng pinuno ng departamento, hindi lang sa executive committee. At gusto kong handa ng magpresenta ang mga kopo ng legal at forensic. Hindi natin ito gagawin sa likod ng saradong pinto. Ilalantad natin ang ating mga maduming labahin. Iaakusahan mo ba ng publiko ang asawa mo? Tanong ni Marika ng mabagal.
Hindi, sagot ko. Idepensahan ko ang kumpanya ng hayag. Si Hendrik lang ang magiging pasanin. Naipadala ang paanyaya 1 oras pagkatapos. Isang matapang na hakbang iyon. Sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa mga pinuno ng departamento, tiniyak kong imposibleng itago ang mga resulta. Mayroong 50 saksi. Natanggap niya ang abiso sa kanyang mesa. Pinanonood ko ang logs habang binubuksan niya ito. Malamang ay ngumiti siya. Malamang inakala niyang naging epektibo ang kanyang patayan sa media at napilitan akong mag-set up ng isang pagpupulong kung saan maipapakita niya ang sarili bilang biktima ng di makatarungang pag-uusig. Ngunit 10 minuto ang lumipas, dumating ang pangalawang email sa kanyang inbox. Personal ito tungkol sa paunawa ng isang panloob na pagdinig-disiplina. Ginoong Fontal, hinihikayat ka rito na magpaliwanag ka tungkol sa ebidensya ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian, pagfalsipika ng mga panukat ng pagganap, at pakikipagsabuatan upang dayain ang sistema ng insentibo. Hindi pa siya mag-aalala. May tagaprotekta siya sa Departamento ng Pananalapi. Nasa USB stick niya ang mga file ng Green Corridor. May simpatiya siya mula sa publiko dahil sa blog post. Pero pagkatapos ay nag-scroll siya hanggang sa dulo ng email sa seksyong nakalista bilang listahan ng mga saksi. May 2 pangalan doon. Ang una ay si Killian, ang forensic auditor. Ang pangalawang pangalan ang nagpapatigil kay Hendrik. Kumurap siya at pinakuskos ang kanyang mga mata. Sigurado siyang nagkamali siya ng basa. Saksi si Ginang Marenvogt. Tinitigan niya ang screen. Napigil ang hininga niya. Kaninang umaga, habang nasisiyahan pa si Hendrik sa tagumpay ng blog post, pumasok si Marin sa opisina ko. Hindi siya dumating para humingi ng tawad, dumating siya para makaligtas. Inilagay niya ang telepono niya sa mesa ko at pinatugtog ang recording ng kanilang pag-uusap sa wine bar. Ang usapan kung saan inamin ni Hendrik na ninakaw niya ang mga file at gusto niyang lumipat sa isang kakumpetensya. Hindi ako papahamak para sa kanya, sabi ni Marin. Nanginig ang boses niya, pero tuyo ang mga mata niya. Gusto ko ng immunidad. Tinitigan ko siya, ang babaeng tumulong na sumira sa aking kasal, at wala akong ibang naramdaman kundi awa. Isa na lang siyang taong ginamit ni Hendrik, at ngayon ay ginagamit na rin niya siya pabalik. Magbibigay ka ng testimonya, sabi ko sa kanya, at dadalhin mo ang mga text message kung saan sinabi niya sa'yo na inayos ng finance director ang kanyang mga numero. Ngayon, nakaupo si Hendrik sa kanyang opisina. Unti-unti nang nagsasara ang mga pader sa kanya. Ang USB stick sa kanyang bulsa ay pakiramdam niya ay kasing bigat ng tingga. Tiningnan niya ang telepono na ginamit niya para magpadala ng mga mensahe sa babaeng inakala niyang kasabwat niya. Hindi lang siya iniwan nito, binigyan pa niya ako ng sapat na ebidensya para siya'y mapurgahan. Ang pagpupulong kay Maren Vogt ay hindi naganap sa madilim na eskinita o maingay na kapehan. Inutusan ko siyang pumunta sa isang maliit na silid-pulong na may salaming pader sa ika-25 palapag, isang neutral na lugar na mas pakiramdam ay silid investigasyon kaysa sa lugar para sa pag-uusap. Umupo ako na nakatalikod sa bintana. Ang kulay abo na langit ng Frankfurt ang nag-frame sa aking silweta. Nang pumasok si Maren, tila siya'y mas maliit nang wala ang kumpiyansa ng lihim. Isa na lamang siyang dalagang babae na nakasuot ng palda na medyo maikli para sa isang boardroom na nakahawak sa kanyang bag na parang kalasag. Hindi ko siya inalok ng tubig. Hindi ko siya inanyayang umupo. Tinitigan ko lang siya at pinagmasdan ng taong naging mitya ng pagkawasak ng aking kasal. May isang bagay akong kailangan malaman, sabi ko. Mahinahon ang boses ko at walang galit na halatang inaasahan niya. At kailangan ko ang katotohanan, Maren, hindi para sa akin, kundi para sa talaan. Nangilid ang lalamunan niya at ang mga mata ay tumingin-tingin sa pinto. Ano iyon? Nanatili ka ba sa kanya dahil mahal mo siya? Tanong ko habang bahagyang inililingon ang ulo sa isang gilid. O nanatili ka ba sa kanya dahil ipinangako niya sa iyo ang isang buhay na hindi niya kayang ibigay? Nag-atubili si Maren, tinitigan niya ako, at sa isang sandali ay nabitawan ang kanyang maskara.
Nakita niya ang kalidad ng aking Amerikana, ang pag-urong ng mga tauhan sa labas mula sa akin, ang napakalakas na awtoridad na taglay ko ngayon. Napagtanto niya na inilagay siya nito sa maling kabayo. Sinabi niya sa akin na pasanin ka lang, bulong niya. Nang walang reaksyon mula sa akin, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanlalamig ang mga daliri niya habang nag-i-scroll. Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng diborsyo, wala kang matitira. Sinabi niyang nakahanap ang mga abogado niya ng butas sa prenuptial agreement. Sinabi niya at binabasa ko, masuwerte na siya kung makalabas pa siya ng may daladalang mga gamit na nagamit na. Ikiniling niya sa akin ang screen at nandoon nga sa isang asul na text bubble na may petsang 3 linggo na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, mahal. Pagpirma ko lang sa mga papel na ito, matatapos na siya. Magiging dukha siya at mabubuhay tayo ng parang mga maharlika. Isang kasinungalingan iyon. Siyempre, hindi kailanman nakakita si Hendrik ng butas sa prenuptial agreement. Nagpapabida lang siya at pinapakain siya ng pantasya para manatiling interesado habang ginagamit niya ang mga credit card ko para bayaran ang kanyang mga hapunan. Ngunit inihayag ng kasinungalingan ang isang mahalagang bagay para sa aking legal na koponan. Malisyosong intensyon. Hindi lang siya muling umibig. Aktibo niyang pinlano ang aking pinansyal na pagkawasak habang inaalagaan ko ang aking ina na malapit ng pumanaw. Ipadala mo yan sa akin, sabi ko, iniunat ang aking kamay. At ipadala mo rin sa akin ang iba pang kasaysayan kapag binigay ko na sa iyo ito. Sabi ni Marin, nanginginig ang boses. Nangako ka. Nangako ako na hindi ka isasakdal ng kumpanya sa pagtulong at pakikipagsabuatan sa industrial na espiya kaugnay ng mga ninakaw na file kung makikipagtulungan ka. Nilinaw ko. Nananatili ang alok. Ipadala mo. Ipinasa niya ang mga mensahe. Nakita kong sumindi ang notification sa telepono ko. Wala akong naramdamang tagumpay. Nararamdaman ko ay isang malamig, klinikal na kasiyahan. Hindi lang ito patunay ng isang relasyon. Patunay ito ng pagkatao. At sa mundo ng negosyo, ang pagkatao ay isang sukatan na maaari naming bilangin. Dinala ko ang ebidensya sa pasilyo papunta sa departamento ng legal. Hindi ko inihagis ang telepono. Hindi ako sumigaw. Inabot ko ang aparato sa pinuno ng compliance ng may parehong pagiging direkta, gaya ng pag-aabot ko ng ulat ng gastos kada 3 buwan. Ilakip ito sa file ng investigasyon, utos ko sa iyo. Pinatutunayan nito ang paulit-ulit na panlilinlang na lumalampas sa kanyang propesyonal na pag-uugali. Sinasabi nito ang tungkol sa kanyang kredibilidad. Tumango ang abogado. Naramdaman niya ang pagbabago. Hindi na ito basta pribadong alitan na umabot sa opisina. Ito ay sistematikong pagbuwag ng pananagutan. Habang pinag-aaralan ng legal na departamento ang mga teksto, inilantad ng pangkat ng forensic audit ang mechanical na daloy ng pag-angat ni Hendrik. Tinawag ako ni Kilian, ang pangunahing auditor, sa silid-pulong mamayang hapon. Ipinakita niya sa pangunahing screen ang isang spreadsheet. Isang grid ng mga numero iyon, siksik at nakababagot sa hindi sanay na mata, ngunit para kay Kilian, parang eksena ng krimen ito. Nahanap namin ang mekanismo, sabi ni Kilian, na itinuro ang isang column na may label na occupancy rates. Naabot ni Hendrik ang kanyang mga target sa pagganap sa loob ng 12 magkakasunod na quarter. Ayon sa estadistika, hindi ito malamang para sa mga pamilihang pinamamahalaan niya. Kaya tiningnan namin ang hilaw na datos. Pindutin niya ang isang buton at gumalaw ang mga numero. Pinalilipat-lipat niya ang mga nangungupahan, paliwanag ni Kilian. Sa sistema, nire-record niya ang pagpapalawig ng kontrata 2 linggo bago ito opisyal na nilagdaan. Hinila niya ang kita sa hinaharap papunta sa kasalukuyang quarter para maabot ang kanyang threshold para sa bonus. Sa susunod na quarter, kailangan niyang punan ang butas na siya mismo ang nagawa. Karamihan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng 9 milyong hindi autorisadong diskwento para mapapirma sila agad. Naghukay siya ng butas para punan ng isa pa at kumita siya ng komisyon sa magkabilang dulo. Sino ang nag-aproba sa mga diskwento? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang Regional Finance Director, sabi ni Kilian. Nandoon lahat ang manual na koreksyon, pero narito ang pahiwatig.
Nakakita kami ng serye ng mga email kung saan tahasang hinihiling ni Hendrik ang mga pag-aayos na ito. Sa isang mensahe, tinatawag niya itong malikhaing accounting. Panlilin lang iyon, tuwiran at diretso. Hindi ito malaking pagnanakaw, pero sapat na ito para matrigger ang isang probisyon sa kanyang kontrata sa trabaho na nagpawalang bisa sa anumang bayad paghiwalay at mga stock option. Ngunit kalahati pa lamang ng kwento ang mga numero. Ang human cost ng ambisyon ni Hendrik ay papasok na sa pintuan. Pinahintulutan ko ang isang pagdinig para sa mga pinuno ng departamento. Ito ay isang bagong inisyatiba, isang ligtas na lugar para sa mga tagapamahala na maghayag ng kanilang mga alalahanin nang hindi natatakot sa gantimpala. Tahimik akong nakaupo sa likod ng silid, may hawak na notepad. Ang unang nagsalita ay si David, isang senior na arkitekto na 5 taon nang nasa kumpanya. Tahimik siyang tao, ginagawa lang ang trabaho at umuwi sa pamilya niya. Nang nerbiyosong tumayo at inayos ang kanyang salamin. Hindi ko alam kung mahalaga pa ito, simula ni David. Mahina ang boses niya, ngunit 3 taon na ang nakalipas, pinamunuan ko ang design team para sa proyektong Skyline Passage. Ako ang may konsepto. Gumawa ako rito ng 6 na buwan. Tumigil siya at tiningnan ang kanyang mga kamay. Noong gabi, bago ang huling presentasyon sa board, hiningi sa akin ni Hendrik ang mga dokumento. Sinabi niyang gusto niyang ayusin pa ang pag-format. Nang nagsimula ang presentasyon kinabukasan, nawala ang pangalan ko sa pahina ng pamagat. Iniharap niya ang buong konsepto bilang kanya. Nang subukan kong kausapin siya tungkol dito pagkatapos, sinabi niya na kailangan kong matutong maging bahagi ng koponan kung gusto kong mapanatili ang trabaho ko. Nakakuha siya ng promosyon dahil sa proyektong ito. Ako naman ay nakatanggap ng performance review na nagsasabing kulang ako sa inisyatiba sa pamumuno. May umalingaw-ngaw na bulong-bulungan sa silid. Tumango ang iba pang mga pinuno ng departamento. Doon na nabasag ang dam. Isa-isa, lumabas ang mga kwento. May nagsalaysay na marketing manager kung paano kinuha ni Hendrik ang kredito para sa isang viral na kampanya. May nagsalaysay na junior analyst na kinailangan niyang magsulat ng mga ulat na pinirmahan naman ni Hendrik. Sinulat ko lahat. Bawat salita ay isang pako sa kabaong. Hindi ito panghuhuli ng bruha, ito ay isang kalayaan. Sa wakas, nakita ng mga empleyado na inaayos na ng sistema ang sarili nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman nilang nakikinig nga ang taong nasa tuktok. Nang matapos ang pulong, hindi na muling nagbago ang atmosfera sa gusali. Ang takot na nagparalisa sa mga kawani ay napalitan ng matinding determinasyon. Nasa opisina pa rin si Hendrik, nakahiwalay sa likod ng kanyang salaming pader. Wala siyang alam tungkol sa pagpupulong, wala siyang alam tungkol sa resulta ng audit, pero nararamdaman niyang bumababa ang temperatura. Lumabas siya sa pasilyo ng 10:00 para kumuha ng kape. Karaniwan, sinalubong siya ng isang koro ng mga katrabaho na umaasa sa kanyang pabor. Ngayon, walang tao sa pasilyo. 2 junior na empleyado na dati malakas ang tawa sa kanyang mga biro ang biglang naging interesado sa kanilang mga telepono nang lumapit siya. Isang manager na itinuturing niyang kakampi ang biglang lumingon at pumasok sa hagdanan upang hindi sila magkita ng mata. Tumigil si Hick sa gitna ng pasilyo. Lumingon-lingon siya at unti-unting naglaho ang nalilitong ngiti sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang kanyang telepono para mag-text sa isang kaibigan sa sales, isang lalaking kasama niyang umiinom tuwing Biyernes. Pinanood ko siya mula sa kabilang dulo ng pasilyo habang nakatapat ang hinlalaki ni Hendrik sa screen. Pagkatapos ay nakita kong kumunot ang kanyang noo. Tinapik niya muli ang screen. Hindi na ipadala ang mensahe. Na-block siya. Tumingin siya pataas at sa isang saglit na pagtitig ay nagtagpo ang aming mga mata sa kabila ng kalawakan ng opisina. Mukhang maliit siya, nawala ang dating tapang, napalitan ng unti-unting pag-unawa na mag-isa siyang nakatayo sa gusaling dati niyang inakala na pag-aari. Hindi pa siya tinatanggal sa trabaho pero para na siyang nabura. Ang mga taong dati niyang kakatawanan ay binubura na ngayon ang kanyang mga mensahe at pinuputol ang lahat ng ugnayan sa kanya na para bang isang virus. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto.
Ito na lang ang natitirang galaw niya sa laro at pareho naming alam na talo na siya. 2:00 ng madaling araw at ang lungsod ng Frankfurt ay isang malawak na grid ng mga ilaw na kulay ambra sa ibaba ko. Nakaupo ako sa silid pag-aaral ng ari-arian ng aking ina. Mabigat ang silid sa amoy ng lumang katad at sa katahimikan ng isang bahay na masyadong malaki para sa isang tao. Nakalatag sa mahogany na mesa sa harap ko ang sapat na armas hindi lang para tanggalin si Hendrik, kundi para sirain siya. Mayroon akong forensic report na nagpapatunay ng manipulasyon sa occupancy rates. Mayroon din akong testimonya ng mga arkitektong ninakawan niya ng gawa. Nasa akin ang mga text message mula kay Maren Vogt na nagdetalye ng kanyang kasamaan at ng kanyang sinadyang plano na iwanan akong lubos na pulubi. Ang tukso na gamitin ang lahat ng ito ay parang pisikal na kirot sa dibdib ko. Gusto kong ipaabot ang mga text sa mga mamamahayag. Gusto kong makita ang mukha niya sa unang pahina ng bawat magasin sa industriya na may titulong Manloloko. Gusto kong ipagbigay alam sa buong mundo ang aking galit mula sa mga bubong para makita ng lahat ang maliit na taong mapanira na nakatago sa mamahaling Amerikana. Nakakatuwa sana iyon ang tama, iyon mismo ang gagawin ni Hendrik kung nabaliktad ang aming mga papel, at iyan nga ang eksaktong problema. Inabot ko ang makapal na folder na naglalaman ng mga batas ng pundasyon, ang partikular na karagdagang dokumento na isinulat ng aking ina tungkol sa paglilipat ng kapangyarihan. Mababaw ko lang itong nabasa noon, ngunit ngayon, sa katahimikan ng gabi, binasa ko ng may masusing pagsusuri ang maliliit na letra. Artikulo 9, Section 4. Ang fiduciary lock. Parang sumirit mula sa papel ang tinig ng aking ina. Kung matutukoy na ang kahaliling tagapangasiwa ay gumagamit ng kapangyarihang ehekutibo para sa personal na paghihiganti, o kung ang mga panloob na investigasyon ay matuturing na pinatatakbo ng mga hindi pangkatiwalaang tunggalian ng interes, ang karapatan sa pagboto ng kahalili ay automatikong isasuspinde sa loob ng 12 buwan at ang kontrol ay babalik sa lupon ng mga tagapayo. Sumandal ako. Lumabas ang hininga ko. Hindi lang niya ako binigyan ng sandata, naglagay pa siya ng safety switch. Kilala niya ako. Alam niya na ang dalamhati at pagtataksil ay isang mapanganib na timpla. Nahulaan niya na baka gusto kong gamitin ang kumpanya bilang martilyo para durugin ang lalaking nagwasak ng puso ko, at tiniyak niya na kung gagawin ko iyon, mawawala sa akin mismo ang sinusubukan kong protektahan. Kung tatanggalin ko si Hendrik dahil sa pagiging taksil na asawa, mawawala sa akin ang kumpanya. Kung tatanggalin ko si Hendrik dahil sa pagiging corporate liability na lumabag sa kodigo ng pag-uugali, mapapanatili ko ito. Hindi lang ito aral sa paghihiganti. Isang masterclass ito sa pagpipigil. Pinilit niya akong paghiwalayin ang asawa mula sa CEO. Ipinag-utos niya na maging mas mahusay ako kaysa sa kanya, hindi sa moral, kundi taktikal. Nanginig ang telepono ko sa mesa. Si Marika iyon. Hindi siya natutulog. "Suriin mo ang iyong mga email," sabi ni Marika. Malinaw ang boses niya. Nagkamali siya, isang malaking pagkakamali. Binuksan ko ang laptop ko. Isang abiso mula sa mataas na hukuman ang sumilay sa screen. Aplikasyon para sa pansamantalang injunction at agarang legal na proteksyon. Henrik Fontal laban sa Westermann Real Estate Group. Naghain si Hendrik ng mosyon upang itigil ang panloob na investigasyon. Sa kanyang motion, iginiit niya na ang investigasyon ay panliligalig, may kinikilingan, at dahil sa nagpapatuloy na paglilitis sa diborsyo, hindi na maayos na nakakasira sa kanyang professional na reputasyon. Humingi siya sa hukom na iselyo ang kanyang mga talaang personal at itigil ang pangongolekta ng ebidensya. Akala niya mapapatigil niya tayo, sabi ko kay Marika. Hindi siya nakaisip, sagot ni Marika. Sa pamamagitan ng pag-a-apply ng injunction na ito, ginawa niyang pampublikong tala ng korte ang investigasyon. Opisyal niyang inargumentong nakasasama ang ebidensyang kinokolekta namin. Aaminin niya na may matutuklasan. Natataranta siya. Sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo, pero pinutol pa lang niya ang ugat. Itinakda ng hukom ang pagdinig sa 9:00 ng umaga upang suriin ang mosyon. Sabi ni Marika,
Pero narito ang patibong, para labanan ang injunction, kailangan nating ipakita sa hukom kung bakit kinakailangan ang investigasyon. Kailangan tayong magpakita ng dahilan, kailangan nating ipakita ang ebidensya. Kaya pinilit niya ako, sabi ko nang bigla kong naunawaan. Hindi ko kailangang hayaang may lumabas. Kailangan ko lang itong isumite bilang ebidensya para ipagtanggol ang karapatan ng kumpanya na imbestigahan ang sarili nitong mga empleyado. Tama, sabi ni Marika. Pero Saskia, kailangan mong piliin kung ano ang isusumite natin. Kung isusumite namin ang mga text tungkol sa relasyon, maaaring tingnan ito ng hukom bilang pribadong alitan at pagbigyan ang kanyang hiling. Kailangan nating panatilihing malinis ito. Tiningnan ko ang bunto ng mga papel sa aking mesa. Tiningnan ko ang mga text ni Maren na nagpapatunay na nakikipagtalik siya rito. Kinuha ko ang mga ito. Itago na lang ang relasyon, sabi ko. Nagulat si Saskia Marika. Iyon ba ang ebidensya ng pagkatao? Hindi, sabi ko ng matatag. Magulo ang relasyon, emosyonal ito. Mukhang asawang pinabayaan. Hindi natin gagamitin ang mga text para patunayan na niloko niya tayo. Gagamitin natin ang mga timestamp. Ihambing ang oras ng pagpapadala niya ng mensahe kay Maren sa oras na siningil niya ang kumpanya para sa mga business dinner. Hindi namin pakialam kung sino ang nakasama niya sa kama. Ang mahalaga sa amin ay siningil niya ang kumpanya ng $400 para sa isang steak dinner kasama ang isang kliyenteng hindi naman umiiral. May sandaling katahimikan sa kabilang linya, sinundan ng tunog ng mabilis na pag-type ni Marika. Napakagaling niyan, sabi niya. Panunuhol ito, maliit lang, pero pagnanakaw ito at objektibo. Gagamitin natin ang mga plagiarized na email, ipinagpatuloy ko. Naging mas matalas ang aking pag-iisip. Gagamitin natin ang mga binagong occupancy report. Gagamitin natin ang mga testimonya ng mga tauhan. Tinatanggal natin ang lahat ng emosyon. Ginagawang isang item sa accounting na hindi tumutugma. Ihahanda ko ang buod pagsapit ng 6:00, sabi ni Marika. Magpahinga ka, Madam Chair, hindi ako nakatulog. Sa halip, inilabas ko ang isang bagong kuwaderno. Kailangan kong kausapin ang lupon pagkatapos ng pagdinig sa korte. Kailangan kong talukang ang kumpanya. Nakagawa na ng pinsala ang blog post. Nabalisa ang mga empleyado. Kailangan nilang malaman na hindi ito isang paglilinis. Isinulat ko ang unang linya. Hindi namin kayo pinaparusahan dahil galit kami. Binawi ko yon. Masyadong depensibo. Nagsimula akong muli. Ang katarungan ay hindi tungkol sa tindi ng kaparusahan. Ito ay tungkol sa integridad ng proseso. Hindi tayo nandito para magbayad dugo. Nandito tayo para protektahan ang sistemang nagpapakain sa ating mga pamilya. Kung papayagan natin ang pandaraya dahil maginhawa lang, hinihamak natin ang bawat taong sumusunod sa mga patakaran. Inilapag ko ang panulat ko. Iyon na iyon. Hindi na ito tungkol kay Hendrik. Tungkol ito sa mga arkitektong tulad ni David na ninakaw ang mga gawa. Tungkol ito sa mga batang analista na natatakot magsalita. Tungkol ito sa pamana ng aking ina na itinuring ni Hendrik na parang sariling alkansya. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang refleksyon ng silid sa likuran ko sa gilid na mesa. Nandoon pa rin ang mga papeles ng diborsyo, pirmado niya. Nakapatong sa mga ito ang selyong wax ng pundasyon ng aking ina. Ilang araw ko nang gustong basagin ito, gusto kong makita siyang maniyak, gusto kong manalo. Ngunit habang nakatayo ako roon at pinagmamasdan ang unang kulay abo na liwanag ng madaling araw na unti-unting sumasakop sa lungsod, napagtanto kong parang larong pambata lang ang panalo. Ang panalo ay nangangahulugang may kompetisyon. Ang panalo ay nangangahulugang karapat-dapat siyang kalaban. Hindi siya kalaban, isa siyang pagkakamali sa sistema. Isa siyang bug sa code na kailangang ayusin. Hinipo ko ang malamig na salamin ng bintana. Ang galit ko ay humupa at naging isang bagay na matibay at hindi matitinag. Ayaw kong tumayo sa ibabaw ng sira-sirang karera niya at magtagumpay. Gusto ko lang siyang mawala. Gusto kong makapasok sa gusali ko nang hindi nararamdaman ang polusyon sa hangin dulot ng kanyang presensya. Bumalik ako sa mesa at sinara ko ang folder na naglalaman ng mga teksto tungkol sa relasyon. Hindi ko sila gagamitin.
Hindi ko hahayaan na hilahin niya ako sa putik ng isang telenovela. Itataboy ko siya sa aking kumpanya, gaya ng pagtataboy sa isang nangungupahan na hindi nagbayad ng renta sa pamamagitan ng mga papeles, ng wastong pamamaraan at ng ganap at hindi matitinag na katahimikan. Kinuha ko ang mga papeles ng diborsyo at inilagay ko sa aking briefcase. Tapos na akong mag-react. Panahon na para wakasan ito. Sumilay ang sikat ng araw sa umaga sa matataas na bintana ng Frankfurt Regional Court at nagdulot ng mahahaba at matutulis na anino sa mesa ng depensa kung saan nakaupo si Hendrik. Mukhang kalmado siya, ngunit mariin niyang kinipit ng kanyang mga kamay ang gilid ng mesa kaya pumuti ang mga bukol ng kanyang kamao. Nagsuot siya ngayon ng mas magaan na kulay abo na Amerikana, isang di sinasadyang pagtatangka na magmukhang mas banayad, mas kaawaan bilang biktima ng isang makapangyarihan at mapaghiganting makina. Kagalang-galang pinasimulan ni Hendrik na tumayo upang kausapin ang hukuman. Matatag at tila pinag-ensayong mabuti ang kanyang tinig. Hindi ito karaniwang pagsusuri sa korporasyon. Ito ay isang diborsyo na ginagamit bilang sandata. Ang asawa ko, si Saskia Bergman, ay niloko ako sa loob ng 7 taon. Nagkunwari siyang isang babaeng may payak na kabuhayan, isang simpleng guro sa sining, habang lihim niyang hawak ang mga susi sa mismong kumpanyang inilaan ko ang buhay ko para itayo. Ngayon ay ginagamit niya ang nakatagong kapangyarihang ito para sirain ang aking reputasyon at i-freeze ang aking mga ari-arian, dahil lamang hiniling kong wakasan ang aming pagsasama. Lumingon siya para tignan ako. Nakaupo ako sa tabi ni Marika. Walang emosyon ang mukha ko. Hindi niya ini-audit ang kumpanya. Nagpatuloy si Hendrik, itinuro ang kanyang daliri sa akin. Ini-audit niya ang relasyon natin. Ang buong investigasyong ito ay isang gantimpala na nakasuot bilang pamamahala sa korporasyon. Sobrang lalim ng tunggalian ng interes na dapat ay labag sa batas. Sa mismong sandaling iyon, ilang kilometro lang ang layo sa silid-pulong ng Westerman Real Estate. Malamig ang hangin sa loob ng silid-pulong, nakababa ang mga blinds. Ang 50 pinuno ng departamento na tinawag ko ay nakaupo ng tahimik, nakatitig ang kanilang mga mata sa malaking screen sa harap ng silid. Hindi ako nandoon, nasa korte ako, pero ramdam ang presensya ko sa bawat pixel ng presentasyon. Si Kilian, ang pangunahing forensic auditor, ay tumayo sa harap ng lahat. Hindi siya gumamit ng emosyonal na wika, gumamit siya ng matematika. Kung titignan ninyo ang column C, sabi ni Kilian, habang iniikot niya ang isang grupo ng mga numero gamit ang laser pointer. Doon ninyo makikita ang naiulat na occupancy rates para sa rehiyong sentral sa nakalipas na 3 taon ng pananalapi. Patuloy na iniulat ni G. Fontal ang 98% occupancy. Pindot niya ang isang button. Nagbago ang screen. Ito ang mga aktwal na resibo ng deposito sa bangko para sa kita sa renta sa parehong panahon, patuloy ni Kilian. Ang kita ay katumbas ng occupancy rate na 82% lamang. Ang pagkakaiba, na umaabot sa humigit kumulang 4 million na nawawalang kita, ay pinunan sa pamamagitan ng pag-aagaw sa mga budget para sa pagpapanatili ng mga lumang ari-arian. May nag-ungol sa silid. Ang pagbawas sa budget para sa pagpapanatili ay matagal nang pinagmumulan ng sama ng loob. Ang mga gusali ay napabayaan, sira-sira ang mga elevator at nagreklamo ang mga nangungupahan. Lahat ng ito habang iginiit ni Hendrik na mas kumikita kaysa dati ang rehiyon. Pabalik sa silid hukuman, tumayo si Marika Vogt. Hindi siya nagturo ng sinuman. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Kinuha niya lamang ang isang dokumento. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Marika. Iginiit ni G. Fontal na ito ay isang personal na paghihiganti, ngunit ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay sumasalungat sa kanyang kwento. Hindi universal na iniutos ni Mrs. Bergman ang audit. Automatikong na-trigger ito ng probisyon sa tungkulin ng pagiging katiwala ng Bergman Foundation nang mailipat ang pagmamay-ari. Higit pa rito, ang saklaw ng audit ay tinukoy at inaprubahan ng isang independiyenteng komite sa etika, hindi ng aking kliyente.
Itinulak niya ang isang pahina ng papel patungo sa hukom. Bukod pa rito, nagpatuloy si Marika, pumirma si Jivon Tal ng prenuptial agreement 7 taon na ang nakalipas na kinikilala na wala siyang karapatan sa hiwalay na ari-arian ni Miss Bergman. Ngayon ay sinusubukan niyang gamitin ang hukuman na ito upang harangan ang isang karaniwang panloob na imbestigasyon sa mga irregularidad sa pananalapi na nangyari bago pa man isinampa ang diborsyo. Ginagamit niya ang kanyang kasal bilang kalasag upang itago ang hindi wastong pag-uugaling propesyonal sa hukuman, ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. May boses mula sa likuran ng silid hukuman sa gusaling Westerman ang sumigaw, "Wala si Henrik sa posisyon para balewalain ang budget para sa sustento. Kailangang may aproba mula sa Departamento ng Pananalapi para sa paglilipat ng pondo." Tumango si Killian bilang pagsang-ayon. Pindot muli siya sa remote. Lumitaw sa malaking screen ang isang bagong sunod-sunod na email. Malaki ang font para mabasa ng lahat. Mula kay Hendrik Fontal para kay Marcus Dorn, Regional Vice President ng Pananalapi. Paksa, mga datos ng ikatlong kwarter. Marcus, malalampasan tayo ng target ng 6%. Kailangan kong ilipat mo pabalik ang pondo para sa maintenance sa kolum ng kita. Babawi ako sa susunod na quarter kapag napirmahan na ang kasunduan sa tabing ilog. Kung hindi natin ito matutuloy, mawawalan tayong 2 ng bonus multiplier. Lahat ng ulo sa silid ay tumingin sa dulo ng mesa. Nakaupo roon si Marcus Dorn, ang Regional Vice President ng Finance. Isa siyang lalaking nagtrabaho sa Westerman ng 20 taon. Sobrang pawis ang tumutulo sa kanya at pinupunasan niya ang noo gamit ang panyo. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sa kanyang mga kasamahan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tagapagtanggol ay nabunyag hindi dahil sa sigaw, kundi sa isang email na may timestamp. Sa silid hukuman, nawala ng suporta si Hendrik mula sa mga nandoon at alam niya ito. Binasa ng hukom ang salaysay ni Marika nang nakakunot ang noo. Nagpasya si Hendrik na gawin ang isang huling desperadong hakbang. Inakit niya ako sa isang patibong. Biglang sambit ni Hendrik na pinutol ang pagsasalita ng hukom. Inamin niya na nakaupo siya sa lupon gamit ang pekeng pangalan sa loob ng 5 taon. Pinagmasdan niya ako. Nakinig siya sa mga pribadong pag-uusap. Nagkunwari siyang espiya sa sarili kong lugar ng trabaho. Panlilin lang iyon, kagalang-galang. Ipinanggap niya ang hindi totoo niyang pagkakakilanlan upang makakuha ng hindi patas na kalamangan. Inilapag ni Hukom Wallner ang mga dokumento. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tiningnan si Hendrik. Ang katahimikan sa silid hukuman ay tumagal, mabigat at nakakasakal. "Ginoong Fontal," wika ng hukom. "Mapanlin lang ang kalambutan ng iyong tinig. 7 taon na kayong kasal ni Ginang Bergman. Tama ba?" "Opo," sagot ni Hendrik nang humihingal. "At sa loob ng 7 taong iyon," tanong ng hukom, "pinagbawalan ka ba kailanman ni Ginang Bergman na itanong ang tungkol sa kanyang araw? Pinagbawalan ka ba niyang magtanong tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya? Pinigilan ka ba niyang magpakita ng interes sa kanyang buhay sa labas ng iyong tahanan?" "Hindi, pero siya ay palihim," nauutal na sabi ni Hendrik. "Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Nagtanong ka ba kailanman?" Pinutol ng hukom. Mas tumalas ang kanyang tinig. "Tinanong mo ba kailanman ang asawa mo kung sino siya? O ipinagpalagay mo na lang ba na siya ang gusto mong maging siya?" Nagbukas si Hack ng kanyang bibig at agad na pinikit muli. Tinitigan niya ako sa unang pagkakataon. Napagtanto niya na ang kanyang kamangmangan ay hindi gawa ng aking panlilinlang, kundi ng kanyang kawalang interes. Hinikayat ko si Hendrik, ngunit naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Walang ebidensya ang hukuman ng isang hindi katanggap-tanggap na patibong, sabi ni Hukom Wallner habang banayad na tinatapik ang martilyo. Tinanggihan ang aplikasyon para sa pansamantalang utos. Maaaring ipagpatuloy ang panloob na investigasyon ng Westerman Immobilien. Magpapahinga kami ng 30 minuto upang payagan ang mga kinatawan ng batas na suriin ang bagong ebidensya na isinumite ng depensa kaugnay ng mga pagkakaiba sa pananalapi. Lumabas si Hendrik sa pasilyo sa labas ng silid hukuman. Nang hihilo, binitawan niya ang kanyang kurbata.
Pakiramdam niya ay parang gumugulong ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kailangan niya ng tagumpay, kailangan niya ng kakampi. Inilabas niya ang kanyang telepono para tawagan si Marin. Siya ang kanyang saksi. Dapat siyang magpatotoo na hindi matatag si Saskia. Siya ang plano B niya. Nakita niya ang bagong abiso sa screen niya. Isang mensahe ito mula kay Marin na natanggap niya 2 minuto ang nakalipas. Binuksan niya ito. Ibinigay ko na lahat sa mga abogado ng asawa mo. Ang mga text, ang mga recording, ang mga email kung saan pinag-usapan mo ang pagtatago ng ari-arian. Hindi ako papasok sa bilangguan para sa'yo, Hendrik. Huwag mo na akong tawagan. Nakatingin si Hendrik sa telepono. Naging madilim ang screen nang mag-activate ang power-saving mode, na iniwan siyang nakatingin sa sariling refleksyon sa itim na salamin. Mag-isa siya, naganap na ang pagsubok, nabunyag na ang tagapagtanggol. Tumalikod sa kanya ang minamahal. Binuksan ng opisyal ng korte ang pinto. Ginoong Fontontal, inaasahan na kayo. Inilagay ni Hendrik ang telepono sa kanyang bulsa. Parang bato ang pakiramdam nito. Lumiko siya pabalik sa mga pintuan ng silid hukuman. Alam niyang hindi siya babalik para lumaban, kundi para sumuko. Tumama ang martilyo sa kahoy na block na ang tunog ay hindi gaanong parang hatol, kundi parang pagputol ng isang linya ng buhay. Ipinag-utos ang desisyon ng diborsyo, inanunsyo ni Hukom Wallner. Nagalingongo ang kanyang tinig sa bulwagang may matas na kisame. Tinatanggihan ng hukuman ang aplikasyon ng naghahabol para sa permanenteng injunction laban sa panloob na audit. Higit pa rito, batay sa mga dokumentong pundasyon na ipinakita bilang ebidensya, kinukumpirma ng hukuman na ito ang nag-iisang legal na awtoridad ni Saskia Bergman sa mga ari-arian at pamamahala ng Bergman Property Foundation na may agarang bisa. Hindi gumalaw si Hendrik. Nakatayo siyang matigas sa lamesa ng depensa. Umalis ang kulay sa kanyang muka hanggang sa para na siyang esketsa ng sarili niya. Pumunta siya sa hukuman na umaasang mapapatahimik ako, umaasang magagamit ang sistemang legal para protektahan ang ninakaw niyang kaharian. Sa halip, kakaservian lang siya ng abiso ng pagpapaalis sa sarili niyang buhay. Hindi kami nagkabilang kahit isang salita habang palabas kami ng silid hukuman. Walang naiiwan pang masabi. Ang 7 taon ng aming kasal, ang mga kasinungalingan, ang manipulasyon, ang mga ninakaw na ideya, lahat ay naglaho sa malamig na hangin ng Taglagas habang naglalakad kami papunta sa magkahiwalay na sasakyan. Nagmaneho siya papuntang opisina dahil wala siyang pagpipilian. Nagmaneho ako roon dahil may trabaho akong dapat gawin. Nang makarating ako sa Westerman Tower, kuryente ang pakiramdam ng kapaligiran. Mas mabilis nakarating ang balita tungkol sa hatol kaysa sa kotse ko. Nang naglalakad ako sa lobby, nanahimik ang mga bulong. Tumuwid ang mga tao sa pag-upo. Ang gwardiya, isang lalaking hindi kailanman pinansin ni Hendrik ang pangalan, ay tumango sa akin nang may taos-pusong paggalang. Sumakay ako ng elevator papunta sa boardroom. Nandoon pa rin ang 50 mga pinuno ng departamento naghihintay. Pinapanood nila ang livestream ng paglilitis sa korte. Alam na nila ang hatol. Pumasok si Hendrik, mukha siyang magulo. Sinubukan niyang magkunwaring walang pakialam, inayos ang kanyang kurbata at pinakinis ang kanyang buhok, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa dulo ng mesa at hinarap ang mga taong inapi niya sa loob ng 1 dekada. Tumayo ako. Hindi ko na kailangang itaas ang boses ko. Narinig na namin ang ebidensya, panimula ko. Habang inilalagay ko ang mga kamay ko sa makintab na mesa na gawa sa mahogany. Nakita na namin ang mga pinaling ulat ng occupancy. Nakita namin ang mga email na nag-uudyok sa Departamento ng Pananalapi na magpeke ng mga talaan. At narinig namin ang mga pahayag ng mga kawani tungkol sa pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Binalingan ko ang agenda sa harap ko. Alinsunod dito, nagsusumite ako ng formal na resolusyon sa lupon ng mga direktor. Mosyon na tapusin ang pagtatrabaho ni Hendrik Fontal bilang regional manager. Epektibo kaagad dahil sa may sapat na dahilan. Partikular para sa malubhang paglabag sa tungkulin, pandaraya, at paglabag sa kodigo ng etika ng korporasyon. May isang kamay na nagtayo, ito ang pinuno ng Human Resources, ikinadudugtong. Pabor ba kayong lahat? Tanong ko. Tumaas ang lahat ng kamay sa silid.
Kahit ang mga taong minsang tumawa sa mga biro ni Hendrik, yaong mga naghahanap ng pabor niya ay nagtataas din ng kanilang mga kamay. Hindi lang sila bumoboto laban sa kanya, bumoboto rin sila para sa kanilang sariling kaligtasan. Tumayo si Hendrik. Mukhang galit siya, namula ng malalim at pangit ang kanyang mukha. "Sige," anya nang may pag-iinis habang binubutones ang kanyang jacket. "Gusto ninyo akong matanggal? Umalis na ako pero alam ninyo ang mga kondisyon ng kontrata ko. Sa Skia, may platinum severance package ako. Kung tanggalin mo ako ng walang abiso, karapat-dapat akong makatanggap ng sahod para sa 2 taon, kasama ang alokasyon ng aking stock options. Iyon ay bayad na halos 5 milyong euro. Isulat mo ang tseke at aalis na ako." Lumlingon-lingon siya sa silid at may mapagkunwaring ngiti sa kanyang mga labi. Akala niya ay nagwagi siya ng isang huling tagumpay. Akala niya makakapanloko siya sa bangko habang palabas. Tinignan ko si Marika, ang aking abogado, na nakatayo sa pintuan. Inabot niya sa akin ang isang manipis na file. "Sa totoo lang, Hendrik," sabi ko habang binubuksan ang file, "natutuwa akong nabanggit mo ang kontrata. Hinila ko ang isang pahina ng papel. Ito ay isang memo mula 3 taon na ang nakalipas." "Naalala mo ba ito?" tanong ko habang itinaas ko ito. 3 taon na ang nakalipas, pinangunahan mo ang kampanya para tanggalin sa trabaho ang isang sales manager na si Marcos. Sinabi mong pinalobo niya ang kanyang mga ulat ng gastos. Iginiit mong kailangan ng kumpanya ng zero tolerance na patakaran laban sa panlilinlang sa pananalapi. Personal kang nakipaglabi sa board para maisama ang isang partikular na probisyon sa lahat ng kontrata ng mga ehekutibo. Natigil si Hendrik, nakatitig ang kanyang mga mata sa papel. Binasa kong malakas ang frontal addendum gaya ng tawag ng legal team dito. Sinasabi rito na anumang ehekutibo sa FESTE na matutuklasang sinadyang nagmanipula ng datos pinansyal upang impluwensyahan ang kanilang estruktura ng bonus ay mawawalan ng lahat ng karapatan sa severance pay, deferred compensation at unallocated stock options. Inilagay ko ang papel sa mesa at itinulak ko ito papalapit sa kanya. "Pinirmahan mo ito, Hendrik. Ipiniilit mo ito dahil gusto mong siguraduhin na hindi makalusot si Marcos sa kahit ano. Ikaw ang naglatag ng bitag na ikaw mismo ang kakabagsak ngayon." Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakatingin si Hendrik sa sariling pirma, ang 5 milyong euro na inaasa niya, ang perang kailangan niya para makapagsimula muli, ang perang ipinangako niya kay Maren ay nawala na. Legal niyang ipinailalim ang sarili sa pagkabangkarote. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, tuluyan nawasak ang kanyang kayabangan. Kinabahan siya ng todo at nakakaluspa. Sa Skia, nauutal niyang wika. Bumaba ang boses niya sa isang bulong. "Saskia, pakiusap, hindi mo ito pwedeng gawin. May mortgage ako, may mga utang ako. Tingnan mo, alam kong nagkamali ako. Pinahirapan kita ng sobra. Nadala ako sa laro, pero mababawi ko pa ito sa'yo. Maaari akong humingi ng paumanhin sa board. Maaari kong ayusin ang mga paumanhin, hindi ang mga sistema, Hendrik." Pinutol ko siya. Kalmado ang boses ko, hindi galit. Parang boses ng siruhano na nagsasara ng sugat, ngunit ganoon talaga ang katotohanan. Tumalikod ako sa kanya at nagsalita sa buong silid. Simula ngayon, hindi na empleyado ng Westerman Real Estate Group si Ginoong Fontal. Isasamahan siya ng mga gwardya sa kanyang mesa upang kunin ang kanyang mga personal na gamit at pagkatapos ay ihahatid palabas ng gusali. Hindi ko na siya muling tiningnan. "Magpatuloy na tayo sa bagong usapin," sabi ko. Ang boses ko ay nagpapahiwatig ng lakas. Magsisimula tayo sa isang kumpletong muling pagsasaayos ng sentral na rehiyon. Ipinapakilala namin ang isang sistemang promotion na batay sa pagganap. Ibinalik namin ang orihinal na pagiging may akda ng proyektong Skyline Passage kay David at sa kanyang koponan. Tinuro ko si David, ang arkitektong nagsalita kanina. Tinitigan niya ako na may luha sa kanyang mga mata at tumango. "Nagtatayo kami ng isang kumpanya kung saan ang trabahong ginagawa mo ay pag-aari mo," inanunsyo ko. Kung saan ang transparency ay hindi isang slogan, kundi isang estratehiya para mabuhay. Tapos na kami sa mga anino. Sa likuran ko,
Narinig kong bumukas ang mabibigat na pintong oak. Narinig ko ang paghila-hila ng sapatos. Narinig kong may security guard na nagsabi, "Dito po, sir." Lumabas si Henrik ng silid. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-away. Basta na lang siya nawala. Ang aura ng kapangyarihan na taglay niya sa loob ng 7 taon, ang karisma, ang takot na itinanim niya, lahat ng iyon ay nawala nang magsara ang pinto. Isa na lamang siyang lalaking nakasuot ng Amerikana na nakalimot na ang grabidad ay para sa lahat. Hindi ko siya pinanood na umalis. Mas abala ako sa pagmamasid sa mga mukha ng mga taong nanatili. Mukhang naibsan ang kanilang pagkabahala. Mukhang handa na silang magtrabaho. Nang gabing iyon, matapos nang umalis ang lahat sa gusali, nakatayo ako sa koridor na gawa sa salamin sa ika-32 palapag. Nagsimulang kumislap sa ibaba ko ang mga ilaw ng Frankfurt, isang malawak na karagatan ng kuryente. Hawak ko sa kamay ang sobre na selyado ng wax. Bukas na ito ngayon, nabasa at naisakatuparan na ang laman nito. Ang huling aral ng aking ina. Ilang araw kong inakala na sandata ang sobre na ito. Akala ko ito ang tabak na iniwan niya para pabagsakin si Hendrik. Ngunit habang nakatayo ako roon, nararamdaman ang banayad na ugong ng gusali sa paligid ko na pagtanto kong hindi ito sandata. Isang salamin ito. Binigyan niya ako ng kapangyarihan hindi para sirain siya, kundi para tukuyin ang sarili ko. Ang paghihiganti ay apoy na sinusunog ang lahat ng dinadapuan nito, kasama na ang taong may hawak ng sulo. Ngunit ang katarungan ay isang malamig, malinis na ulan. Hinuhugasan nito ang dumi at iniiwan ang pundasyon na nakatayo. Hindi ko binasag si Hendrik, tinanggal ko lang siya. Hindi ako bumaba sa antas ng kanyang kasimplehan o kasakiman. Inilapat ko ang mga patakarang sinasabing pinaninindigan niya at hinayaan kong ang bigat ng kanyang sariling mga gawa ang magbaba sa kanya. Inihulog ko ang sobre sa aking bulsa. Naalis na ang pasanin, nawala na ang galit. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang madilim na tubig ng Maine at ang langit. 34 na taong gulang ako. Ako ang CEO ng isang imperyo na nagkakahalaga ng 150 bilyong euro at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ako ay ganap at magandang malaya. Pinatay ko ang ilaw sa pasilyo at naglakad papunta sa elevator. Marami akong gagawin bukas. Salamat sa pakikinig sa huling kabanata ng paglalakbay ni Saskia. Isang kamangha-manghang karanasan ang makita siyang mahanap ang kanyang tinig at mabawi ang kanyang kapangyarihan. Gusto kong malaman kung saan kayo nakikinig ngayon. Nakinig ka ba sa amin sa isang masikip na tren sa ilalim ng lupa sa Berlin, sa isang tahimik na cafe sa Hamburg, o marahil ay komportable sa iyong tahanan sa Munich? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan mo ang seryeng ito, mangyaring mag-subscribe sa Clara Stories. I-click ang like button para maibahagi namin ang kwentong ito sa mas maraming tao. Malaki ang kahulugan ng inyong suporta para sa amin. Hanggang sa muli, manatiling matatag. Mahal naming mga tagapakinig, kung nag-e-enjoy kayo sa aming mga kwento at nais suportahan ang paggawa ng mas marami pang kwento tulad nito, lubos naming pahahalagahan ang inyong maliit na donasyon. Ang bawat kontribusyon ay nakakatulong upang mapanatiling buhay ang mga channel na ito at magpatuloy kaming lumikha ng dekalidad na nilalaman para sa inyo. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob. M.